So, good morning sa inyong lahat. Doon sa iba po, baka po nagtataka kung bakit good morning. Talaga ganyan po kami, masanay na kayo. Kasi dito ayaw namin ng good afternoon, ayaw po namin ng good evening. Kasi pag binati ko kayo ng good afternoon, good evening, malamang iba sa inyo inaantok na. Baka mamaya tulugan nyo lang po ako, hindi nyo na makita yung pong napakagandang oportunidad na nakita po namin. At ipapakita rin naman namin sa inyo. Kaya dapat, good morning, para masigla-masigla ka. Okay? Tsaka yung good morning, yung umaga, yan po yung nagsisimbolize ng hope. Bagong oportunidad, bagong pag-asa. Ako nga po pala si Manny Antonio po. Tanong ko lang po, sino po ba mga bago rito? Pakitaas ang kamay. Sige po tayo mahiya. May lalabas ng pera sa kayo sa amin. Hindi nyo maabot yan. Okay, doon sa mga bago, welcome sa inyong lahat. Ako po, katulad nyo rin nung una. Ako po yung naimbitahan lang din po sa mga ganito. Kasi malayo rin po, linya ko, dito po sa ginagawa namin na to. Talagang linya ko, accountant po ako by profession. So, nung time na po nakikita po sa akin ito, ako po yung nagmamanage ng isang car shop sa Makati. At the same time, nagbabuy and sell kami ng mga kotse. So, matagal na ako iniimbitahan sa mga ganito. Ang nag-i-invite naman sa akin, classmate ko po nung high school. Kaya lang hindi ko siya pinapansin. Araw-araw, nagte-text po sa akin yan. Kahit nandun ako sa Makati, ang laging sagot ko, andyan ako sa Pampanga, andyan ako sa Laguna, andyan ako sa Bataan, basta wag lang po kami magkitang dalawa. In short, pinagtataguan ko po siya. Ugaling Pilipino, masyadong ma-pride. Kahit kailangan, dagdagan yung income, ayaw pong aminin na kailangan magdagdag na siya ng kita. Alam nyo, laking pasalamat po ako sa ating Panginoon dahil hindi ako tinigilan ng classmate ko. Hanggang sa dumating ang isang araw, hindi na siya nakontento sa text. Tawag na po. Sabi niya sa akin, Manny, baka pwedeng magkita naman tayo ngayon kasi may buyer ng coaching binebenta mo. Dala-dala na niya pera. So from Makati, takbo naman ako sa lugar na pinag-usapan namin. Pagdating ko rin sa lugar na pinag-usapan namin, sabi niya sa akin, panik tayo sa taas, nandun ang buyer. Pagpanik po namin, sabi niya, puka lang dyan, tatawagin ko lang ang buyer. Napuno na ng tao yan. Hindi na po ako makalabas. Sabi ko, ang dami naman yata nagbebenta ng kotse rito. Yung pala, yun lang po ang naging paraan niya para madala lang niya ako rito. So ayoko naman magalit doon sa kaibigan ko. So ginawa ko na lang po, naupo lang ako, nag-open mind lang ako. Tinignan ko na lang kung ano potential ng negosyo at ng produkto. Kung ano pwedeng maibigay po sa akin. Okay? So yun din po hihilingin ko sa inyo. Sandaling oras lang po. Buksan nyo lang ang isipan nyo. Tignan nyo lang din kung ano potential ng negosyo at ng produkto. Kung ano naman pwedeng maibigay nito sa iyo. Kapag itong negosyong to nagustuhan nyo, willing kaming tumulong sa inyo. Pag hindi mo naman ito nagustuhan, huwag nyo pong gawin. Wala pong pilitan dito. Okay po ba yun? Okay, tanong lang po. Naniniwala po ba kayo na mga Filipino scientists magagaling? Siyempre naman, kasi mga Pilipino tayo. Ano isang patunay ko sa inyo na isa sa pinakamagandang naimbento ng isang Filipino scientist? Yung mga ilaw natin. Ano po yun? Fluorescent lamp. Sino nakaimbento niyan? Pilipino po yan. Agapito Flores. Kaya lang ano naging problema? Agapito Flores, kulang sa pondo. Kulang sa suporta. Ang nangyari ngayon, binili ng GE Amerika. Sino yumaman ngayon? Amerika. At lahat ng bansa gumagamit po ng fluorescent lamp. Imagine niyo, kung Pilipinas po nagsusupply ng fluorescent lamp buong mundo, yaman sana ng Pilipinas ngayon. So maraming imbensyon ang ating mga Filipino scientists na tayo mismo mga Pilipino, hindi po natin napapakinabangan. Kasi po ang gusto ng mga Filipino scientists natin ngayon, simula sa nagtanim, nag-imbento, gumawa at nagbenta ng produkto, Pilipino lang ang makikinabang. So ang unang-unang produkto na nilabas nila ngayon, ito pong tinatawag namin na First VitaPlus. Ano ba ang First VitaPlus? Natural health drink. Vitamins in a drink. Dati kapag nakarinig po ba tayo ng salitang vitamins, ano una papasok agad sa isipan natin?
Capsule, tableta, syrup, tapos sasabayan mo ng tubig. Ngayon po, pinag-isa na lang natin. Sino pwedeng gumamit? Kahit sino. Simula sa 6 na buwan na bata, pataas, pwede. May sakit, walang sakit, nagpapataba, nagpapapayat, kahit nag-antibiotics pa po kayo. Kahit may iniinom ka pang ibang gamot. Kahit sa mga buntes pwede. At kahit po sa mga kapatid nating Muslim sa Mindanao, pwede rin po. Meron tayong halal certificate, kaya merong halal logo dyan. Approve ito ng Muslim Affairs. Ang patunay sa inyo na ang produktong First Vita Plus, all natural po ito. Wala po itong halong chemical, hindi po sa synthetic. Kasi sa panahon natin ngayon, napakarami po mga free radicals. Ano yung mga free radicals na hindi kayang iwasan ng tao? Unang-una, paglabas lang natin mamaya, ano una sasalubong sa isa labas? Usok, hangin, pollution. Kaya nyo ba umiwas sa pollution? Pwede bang paglabas nyo rito mamaya, hanggain nyo, huwag ka muna huminga? Hindi naman pwede. Baka mamaya, kabilang kanto lang, matigas ka na. Ano pa? Sunlight. Dati pwede tayo magbilad na matagal sa araw. Ngayon, hindi na pwede. Pwede na po tayong magka-cancer sa balat. Ano pa? Chemical, preservative sa mga kinakain po natin. Kapag walang proteksyon ng katawan po natin, ano posibleng mangyari? Magkasakit po tayo. At kapag ikaw nagkasakit, ano maapektuhan? Trabaho mo at negosyo mo. Kapag naapektuhan ng trabaho at negosyo, tingin nyo ano kasunod apektado? Income, pamilya. Kaya sa panahon ngayon, lahat tayo, kailangan po ng protection sa katawan. Ano mang yaman meron ka, ano mang kapangyarihan meron ka, pag sakit po ang tumama sa'yo, baliwala po lahat yan. Ano man na estado nyo sa buhay ngayon, aminin nyo't hindi, lahat tayong nandirito ngayon, may kakaiba pong nararamdaman sa ating katawan. So ano ibig sabihin? Lahat po tayo kailangan ng proteksyon sa katawan. Sabi nga, prevention is better than cure. Okay? Ano sangkap ng Vita Plus? Ito po. Kumbaga po sa isang basketball team, ito na po ang 5 sa pinakamagagaling. Marami tayong naririnig na herbal. Ang dami naglalabas ang herbal ngayon dyan. Pero karamihan sa kanila ay puro halamang gamot lamang. Nagagamitin mo lang pag may sakit ka. Ano example? Ang lagundi, para saan? Sa ubo. Kapag wala naman kayong ubo, dapat po bang umiinom kayo ng lagundi? Hindi. Ang banaba, para saan? Sa bato. O kapag wala ka naman sakit sa bato, dapat ka bang iinom ng banaba? Hindi pa rin. Kasi bakit po? Halamang gamot lamang po sila. Ibig sabihin, hindi sila nakadesign para kainin po lagi ng tao. Kayo po ba nakakain na ng sinigang na may halong lagundi? O wala namang ganun. Ang maganda po sa First Vita Plus, 5 halamang gamot din po yan, pero pwede po siyang gamitin, kainin, inumin ng tao araw-araw, may sakit ka man o wala. Kasi pong silang lahat, puro gulay. Sa pangunguna po, nako, kilalang-kilala nyo na po ito. Yung tinatawag po natin na malunggay. Ano po ba alam nyo pagdating sa malunggay? Pampadagdag ng gatas ng nagpapadeding at sa mga dumededing? Anong ama? Yung bata po dumedede, hindi ama. Kaya pala madalas naubusan ng bata, no? Yung po yung karaniwang alam natin pagdating sa malunggay. Alam nyo ba? Yan palang pagkain ng dahon ng malunggay, yung 1 ounce ng dahon ng malunggay, ang katumbas po pala na sa vitamin C para kayong kumain ng 7 oranges. Ang katumbas naman niya sa calcium para kang uminom ng 4 na basong gatas. Ang katumbas naman niya sa vitamin A para kang kumain ng 4 na carrots. Ang katumbas naman niya sa protein, 2 basong gatas po ulit. At ang katumbas naman niya sa potassium, para kang kumain ng 3 saging. So, ibig sabihin, dito pa lang pala sa malunggay na to, marami na tayong makukuha na magagandang sustansya. At kung titignan nyo sa libro ngayon, kahit po sa mga internet research nyo, kung tawagin po ito, miracle tree. Miracle vegetable. 65,000 hanggang 75,000 journals ang makikita mo sa internet about malunggay pa lang. Ano ibig sabihin po noon? Kayang-kayang punuin ng malunggay ang isang buong drugstore sa lahat ng klase ng sakit.
puro malunggay lang ang gamot. Subukan nyo magkaroon ng sugat. Pigaan mo yan ang dahon ng malunggay. Bukas po tuyot na sugat nyo. Bibihira nagtatanim ng malunggay, pero kung mapupunan nyo naman, kahit sang sulok, naglalabasan ng malunggay. Tangkay lang ang ibaon mo, bukas may dahon yan. Kahit anong klaseng lupa, tumutubo malunggay. At buong taon, may malunggay. Wala naman season ito eh. Kaya may narinig na may nagsabi, ang sarap kumain ng malunggay ngayon, tag-malunggay ngayon. Walang season ng malunggay, buong taon may malunggay. Ang maganda rito, sinamahan po siya ng iba. Katulad po nitong dahon na sili. Ito palang dahon na sili, magaling pala to sa mga kasukasuan. Arthritis, rayuma, at meron pong sangkap ang dahon ng sili na nagpapaluwag na ugat natin. Capsaicin kung tawagin, para gumanda yung pagdaloy ng ating dugo. At napakagaling din po niyang magpababa ng kolesterol. Pangatlo, itong tinatawag natin na saluyot. Kayo po ba'y nakakain na ng saluyot? Yeah. Pag kumain kayo ng saluyot, ano po nararamdaman niyo sa bibig niyo? Madulas. Yung palang dulas ng saluyot na yan, kapag pumapasok na sa loob ng katawan ng tao, nagiging lubricants po pala yun. Na nakakatulong po naman para yung mga toxin, yung mga taba na kinakain mo, preservatives na yan, huwag kumapit sa bituka nyo. Sumama siya padulas. Kasi high fiber po ito. Kasi kapag kulang po kayo sa fiber, ano po kaya unang sakit pwede mangyari sa inyo? Constipation. Constipated ka. Hirap kang dumumi. May mga kakilala po ba kayo na kung dumumi 2 beses, 3 beses lang sa isang linggo? Yes, may mga tao pong ganyan. Ang gaganda ng itsura, ang gaganda ng damit, pero di naman nadudumi. At kapag hirap kang dumumi, ano po pinakagrabing sakit pwedeng mangyari sa'yo? Colon cancer. Cancer sa bituka. Yung nga lang mga basura natin sa bahay, huwag mo itapon ng 3 araw, napakabaho na. Yung pa kayang nasa loob lang po ng tiyan nyo. Ito po ang nagsisilbing sabon sa loob ng bituka natin. At sa Japan, yung dahon niyan, pinatutuyo nila. Ginagawa nilang capsule, anti-stress. Papatanggal ang sakit ng ulo, pagod po nila. Okay? Pang-apat, ito po ang ating local spinach. Ang scientific name niya, Amaranthus espinosus. Sa Tagalog, kung tawagin yan, uray or colitis. Sa mga Ilocano, kung tawagin nila to kalunay. Sa Bicol, may tumatawag dito ng kilitis tsaka kadyapa. Sa Cagayan de Oro, kung tawagin naman po ito, kudyapa. Sa mga Kapampangan, aya. Sa mga tiga-Pangasinan, baluan. At sa Hawaii, di ko po alam kung anong tawag nila roon. Ito po yung madalas na nakikita natin sa mga tabi-tabi. Meron pong ganyang kalalaki, merong ganyang kalalaki, merong matinik, meron hindi matinik, pero parehas silang may bulaklak sa ibabaw. Ito po ang ating local spinach. Alam nyo ba, napakayaman ito sa vitamin A. Magaling po siya sa mata, magaling sa balat, anti-aging pa po siya. At expectorant din. Magaling sa mga ubo, sipon, plema, hika. Diuretic din po siya, pampaihi. At meron din po siyang hemostatic effect. Magaling siyang magpaampat or pumigil ng mga nagdurugo sa loob ng ating katawan. Mga internal bleeding po. Okay? Panglima, itong tinatawag natin, talbos ng kamote. Akala po natin, talbos ng kamote, magaling lang pangsigang. Alam nyo ba, ito lang po ang tanging gulay na napakayaman po sa iodine. Para sa ng iodine, pampatalino sa mga bata, sa mga may goiter, at doon naman sa mga may edad, para hindi po kayo magka-memory gap. Para hindi po kayo maging makakalimutin. Para yung mga utang nyo, naalala nyo lagi. Kaya pag mayroon may utang sa'yo, regalo mo lang lagi ng talbos ng kamote yan. Para lagi nakakaalala yan. At maraming nagsasabi na ito raw talbos ng kamote ay nakakapagpataas daw po ng ating dugo. Hindi presyon ang pinatataas po niya. Ang pinatataas po niya, yung ating pulang dugo. Hemoglobin natin. Para hindi tayo maging anemic. Ito po'y magaling pang-regular ng ating dugo ito. At sa India, ginagamit nilang gamot to sa mga may diabetes po. Kasi napakagaling din niyang magpababa ng blood sugar. Okay? So, pinagsama-sama po, yung 5 yan, teka muna, baka sabihin ng iba, ang dami namin tanim sa bahay niyan. Kakainin ko na lang pala lahat yan. Gugulayin ko na lang pala lahat yan. Pwede po. Pwede niyong kainin lahat yan. Kaya lang po, araw-araw, hilaw.
Huwag mo iluluto. O di para kang kambing. Umaga pa lang, inuubos mo na dahon sa garden nyo. Kaya pagdating na umaga, di ka matagpuan. Andun ka sa isang sulok. Nanginginain ka ng dahon doon. Kasi bakit po? Anumang gulay, padaanin natin sa init, namamatay po ang sustansya po nun. Nagiging acid na lang po yon. Ang proseso ng First Vita Plus, hindi po siya pinadaan sa init. Cold processing siya. Kinatas, piniga, yung katas na tumulo, yun ang natuyot at naging pulbos. Pati ang lasa niya, natural pa rin. Spray dry po siya ng dalandan, milon, at ng guyabano. So meron po tayong tatlong lasa po. Isang dalandan, ito pong ating kulay green, at isang milon, ito namang kulay orange, at ito namang ating kulay puti, ay yung pong guyabano. Alam nyo ba, meron palang pag-aaral tungkol sa guyabano, 1970s pa. Kaya lang hindi nila ito magawang synthetic. Na itong guyabano pala ay 10,000 times stronger than chemotherapy. At ang maganda po sa kanya, pinapatay lang niya cancer cell. Yung good cell mo, ini-improve niya, at ang immune system mo, pinalalakas po niya. Hindi katulad po na isang nagkikimo, pati good cell niya namamatay. At yung immune system ng tao, bumabagsak. Kasi po, ayon po sa World Health Organization, WHO, ang isang tao daw, para mabuhay daw yan ng malusog at masigla, kailangan daw po tayo ay nakakakain ng 100 kilo ng gulay kada taon. Lumalabas po niyan, mga 8 to 9 kilos ng gulay yon kada buwan. Kung wala kang sakit, 3 to 5 servings ng gulay kada araw. Dapat tuwing kakain kayo, laging may kasabay na gulay yan. Kung may sakit ka naman, 6 to 9 servings ng gulay kada araw. Kaya nga may kasabihan, kumain ng gulay para humaba ang... O tanong lang po, nakakain niyo po ba lahat ngayon yan? Buksan nyo cabinet nyo sa kusina. Ano laman? Puro dilata. Puro instant. Yung iba, posporo na lang laman ng cabinet. Puro instant. Kaya mga tao ngayon, pansinin nyo, pag nagkasakit, instant. Pag namatay, instant. Patay ka agad nung araw. Bago tayo makabalita ng mga may sakit na diabetes, may sakit na high blood, ano po ba edad ng tao? 70, 80, 90, 100. Ngayon, pwede na tayong mag-contest ng paramihan ng kakilala ng may sakit na diabetes, may sakit na high blood. Alam nyo ba, ito'y ayon sa record ng PGH, Philippine General Hospital. Pinakabata na nadala sa kanila na na-stroke, 17 anyos. Pinakabatang dinala sa kanila yung natake sa puso, 9 na taon. Yan po bang mga dialysis center na yan? Meron po bang ganyan noong araw? Wala naman, di po ba? Bakit ngayon? Nagkalat na po mga dialysis center. Kasi bakit? Maraming tao, sira na po ang kidney. Kasi bakit po? Dahil na po sa mga kinakain at nalalanghap natin yan. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, papasok ang chemical sa katawan mo. Gusto nyo patunayan ko? Ma'am, tanong lang. Pag kayo po ba bumibili ng gulay, ano po ba karaniwang binibili mo? May kagat ng uod, walang kagat ng uod? Minsan po meron. Iba po wala. Walang kagat ng uod. Ma'am, mag-isip ka, bakit kaya hindi kinagat ng uod yon? Kasi merong? May chemicals, may spray. Tingnan mo? Buti pa uod, nag-iisip. So no choice ka. Kundi papasok ang chemical sa katawan mo. So ano ginagawa ngayon ng First Vita Plus sa'yo? Palalakasin niya ang buong sistema ng ating katawan, yung immune system natin. Kasi kahit gaano kagaling na doktor bigay sa'yo, kahit gaano kagaling na gamot painom sa'yo, kung mahina naman ang sistema ng katawan mo, baliwala rin po yon. Marami tayong kakilala. Ang tagal na po nilang mga naggagamot. Tanong, gumaling na po ba sila? Hanggang ngayon, karamihan po sa kakilala nyo na naggagamot,
naggagamot pa rin. May suki card na nga yan eh. Iba, di na nauubos ang gamot, dumediretso na. So ano ba nakukuha mo pag gumagamit ng First Vita Plus? Nakukuha mo kompletong vitamins, minerals, micronutrients, phytochemicals, antioxidant, fiber na kailangan ng katawan natin. Na hindi mo na nakukuha yan sa pang-araw-araw na kinakain mo ngayon. Kapag wala kang sakit at gumagamit ka ng First Vita Plus, nagiging matibay po kayo, resistant ka sa iba't ibang klaseng sakit. Kung dati, ang dali mo magkaubo, ang bilis mo magkasipon, ngayon kahit papano, lalabang ka. Kung may sakit ka naman, bumibilis ang pag-recover nyo. Kaya mamaya, papakita ko sa inyo ang ilan po sa mga testimony ng mga taong natulungan na po ng First Vita Plus. Okay? So ngayon naman po, pag-usapan naman natin yung isang sakit na number 1 tumatama sa mga Pilipino po ngayon. At kapag tinamaan po kayo ng sakit na to, ay talaga naman, lahat ng sakit mararamdaman mo. At yan po yung sakit sa bulsa. Okay lang po bang pag-usapan natin yan? Cancer na ba o kaya pa ng betadine? Cancer na. Kasi tignan nyo kapag may sakit ka sa bulsa, at ang dami mong bayarin, ano pakiramdam? Sakit sa ulo? Alam niyo ba yung pakiramdam na tuwing darating at 30? Para ba gusto mo munang lumubog sa lupa? Lumilitaw ka 8 na. Nakaka-stress? Yes. At alam niyo ba ng stress ay isa sa pinanggagalingan ng sakit ng tao? Nakaka-stress talaga yan. Lalo na kapag marami nangangatok sa bahay nyo. Para minsan gusto mo tanggalin na pintuan nyo para wala silang kakatukan. Puro pader na lahat. At ito, pansinin nyo to Kapag may pera ka, pansinin mo, hindi ka napipirmi ng bahay. Alis dito, alis doon, lakad dito, lakad doon. At lagi kang nakangiti. Pero pansinin mo kapag wala kang pera, lagi kang tulog. Kahit kagigising mo lang, mukha inaanto ka na naman. At kahit tulog ka, nakasimangot ka pa rin. Kaya kitang-kita ko ngayon kung sino mga walang pera. So, paano ka pwedeng magnegosyo at kumita sa First Vita Plus? Kasi sasabihin ng iba, ang mahal naman kasi ng product nyo Patutunayan ko sa inyo na hindi po mahal ang First Vita Plus. Vita Plus po. Simula dulo ng kuko nyo hanggang dulo ng buhok nyo, lahat ng may nararamdaman, yan ang tutulungan niya. Kasi buong sistema ng katawan, yun ang aayusin niya. Alam niya, minsan nakakatawa, no? May mga taong natulungan po ng ating produkto na ang sakit nila magkabaliktad. Ako personally, unang-unang natulungan ko po ng ating produkto, tiga Antipolo Rizal, 40 anyos na babae. Alam niyo kung ano problema niya? 1 taon na po siyang hindi dinadatnan ng monthly period niya. Hindi pa menopause yun, 40 pa lang yun, pero after 1 week na nag-Vita Plus siya, niregla siya. Mga lola, huwag kayo magalad niya kayo reglahin, Kahit isang bag pa inumin nyo. Kumbaga sa balon, tuit na yan Yun naman namin sa Cavite. 7 buwang nagbi-bleeding. 3 araw na lang magpaparaspa na. Sabi namin, teka muna, itry mo muna. Binigyan namin ng 5 sachet. 3 sachet pa lang, tumawag na. Nag-stop ang bleeding niya. Meron naman dumi ng dumi. Pinag-Vita Plus, nag-stop ang pagdumi. Meron naman hindi madumi. Pinag-Vita Plus, nadumi. Ano makikita niyo ron, Magkabaligtad ang sakit, pero parehas na tinulungan ng Vita Plus. Yung bang vitamins ng sanggol, ng apo, pwede ba yung sa lola niya? Pwede ba si lola? Lola, tiki-tiki ka rin. Lola, tiki-tiki ka. Pwede ba yun? Dito pwedeng maghati ang maglola. Kung ano yung kakulangan sa katawan mo, yun ang tutulungan niya sa'yo. So, paano ka ngayon pwedeng magnegosyo at kumita sa First Vita Plus na lalabas po, halos libre na lang ang products mo kapag ginagawa mo na negosyo. Kasi kung bibili lang po kayo ng bibili, maubusan po kayo ng pambili. Kaya nag-isip ang kumpanya kung paano niya tutulungan ang kalusugan mo at the same time, yung problema mong pinansyal, matutulungan din po niya. Okay? Sa First Vita Plus, dito po walang membership. Wala rin tayong joining fee. Ang kailangan mo lang gawin para ma-register yung pangalan mo as a dealer, bibili ka lang ng produkto. Anong produkto bibilin mo?
10 boxes plus 2 boxes, okay, free. So, ibig sabihin, ang matatanggap mo pala rito, 12 kahon. Ang tawag namin dyan, First Vita Plus Power Pack. Okay? Bawat kahon, ganitong kalaki. At bawat kahon, naglalaman po yan ng 20 sachet. At yun 12 kahon mo, inilagay po sa isang bag na ganito. So ito yung power pack na tinatawag po namin. Okay? Magkano naman halaga ng power pack na yan? Ito po. 7,699. Okay? Huwag po muna magdidilim ang paningin nyo rito, ha? Baka biglang mag-9-9 kagad ang mga mata nyo. Pabayaan nyo lang yan dyan. Kasi mga ibang pinapakitaan namin ng ganyan, biglang nagdidilim ang paningin. Lumalabas ng kwarto, nagsusuka sa labas, nagdududuwa. Pabayaan nyo lang yan dyan. Mamaya po papakita ko sa inyo, kahit wala kang ganyan, kaya nyong umpisahan to. Gusto ko lang po maging transparent ako sa inyo. Gusto ko, simula umpisa, alam mo talaga ako ng First Vita Plus. Pagdating sa diskarte, kung wala kang ganito, mamaya ako papaliwanag yan. Okay? So, tanungin ko lang po yung mga bago. Yung totoo lang po, ha? Malaki, maliit? Malaki. Nung ipakita sa akin yan, sabi ko rin po malaki. Kaya nga lang, sabi na nagpapaliwanag sa akin, kung isang negosyante ang tatanungin ko at papakitaan ko ng ganyang halaga at ganito naman ang mga pwede niyong kitain. 15,000 sang araw. 75,000 isang linggo at 300,000 isang buwan. Ito ang mga potensyal na pwede nyo pong kitain, ibinalik pa ang produkto ng buong buo sa'yo sa ganitong halaga po. Malaki po ba yan? Maliit? O di lumiit na. Pati boses nyo, lumiit na rin. Sabi ko sa inyo, napapaliit yan eh. Kasi kahit naman kayo tanungin ko, ano alam mo negosyong itayo sa ganitong halaga? Sige po, ano po alam nyo? Sari-sari? Sari-sari lang talaga yan. Wala pa pong store yan. Yung paninda mo, nakasabit lahat sa'yo, hawak mo 2 garapon, nakatayo ka rin sa kanto. Pag may bumili siya, isang bareta nga, ito. Sardinas nga, ito. At tandaan nyo, walang sari-sari store na naging grocery. Meron, grocery, naging sari-sari store, nalugay may-ari. Alam nyo ba kung magkano kailangan o puhunan sa isang sari-sari store? Kung 20 mil lang po nasa isip nyo, wag na po kayo mag-sari-sari store. Baka mamaya, display ng ketchup mo, ganyan kalalayo. Kala ng kapitbahay nyo, may peryahan, may target. Ang kailangang kapital sa isang sari-sari store, 50 mil pataas. Di po ba? O, tignan nyo ha, maglalabas ka ng 50 mil. Tapos, sisirain mo pa harap ng bahay nyo. Kasi lalagyan mo ng rehas yun eh. Yung kulungan mo, hindi ka na pwedeng umalis doon. Doon ka lang, maghapong ka ron. 50 mil ang nilabas mo, tanghaling tapat, natutulog ka, may kakatok ngayon. Pagbilan, sang stork, ginising ka pa noon ha. Sumakit tuloy ang ulo mo kasi nabiting ka sa pagtulog eh. E paano kung dumiretso pa sa pagka-stroke yun? Kasi hindi ka nagba-Vita Plus. At kahit ilang taong ka, magsari-sari store, hindi mo pa rin kikitain yan. Pero dito po, sa halagang ganito, kaya po yan. Hindi po dadami ng ganyang kadami tao rito kung walang magandang nangyayari po rito. Okay? Ang halaga na isang box natin, kapag binibili mo to, 770. Isang box natin. Binigyan ka ng company, 12 kahon. Lumalabas, 9,240 ang halaga ng produkto na matatanggap mo. Eh magkano ba binayaran mo? 7,699. So ibig sabihin, hindi mo pa ginagawa negosyo, 1,541 na tinubo ng pera mo. Value for money. Kung ano binayaran mo, sobra-sobra pa ang natanggap mo. At ang maganda pa po rito,
pag naging dealer kayo, may ibibigay din po company sa'yo na mga benepisyo. May mga benefits tayo rito. Number 1 benefits mo kapag naging dealer ka, meron kang 25% discount lifetime. Repeat order ng iba't ibang produkto po natin dito. Karamihan sa mga produkto natin, puro healthy products tayo. Nakita mo na yung dalandan, yung melon at yung guyabano. Doon naman sa mga mahilig magkape. Meron po tayong kape dito na nandun po 5 gulay, tapos dinagdagan pa po yan ng yakon. Alam niyo po ba yung yakon? Yun po yung parang kamote na parang singkamas na madalas nire-recommenda ng doktor sa mga diabetic, mga high blood na tao. Meron din tayong asukal para sa mga diabetic po, sucralose kung tawagin po namin yan. Sa pamilya nagtitipid naman, ano ba yung karaniwang kapeng nabibili mo sa labas? 3 in 1. Sa atin iba, 1 for 5. Ano ibig sabihin? Sa isang sachet, kaya po niyang magtanaw ng 5 tasang kape. At nandun pa rin yung 5 gulay. Sa mga gusto magpapayat, meron po tayo dito slimming tea. Yellow tea with bamboo shoot, may labong. Sa mga gusto magpaputi, meron tayong whitening tea with glutathione. Ito kapag bumibili ka nito, dapat tuloy-tuloy pag gumagamit ka. Hindi pwedeng patigil-tigil. Kasi kapag patigil-tigil po kayo, patse-patse lalabas sa'yo. Okay? Meron din tayong fruity, meron tayong sopas baita, arroz caldo baita, champo baita, puro healthy products yan. Hindi lang pang loob ng katawan, pati po pang labas. Kasi meron tayo dito, herbal blessing. Makeup po yan at sabon. Ang makeup po natin dito, mineral. Kahit bagong facial ka, pwede. Tinatamad ka na magtanggal ng makeup, matutulog ka na, pwede. Hindi ka naggumising, pwede. Naka-makeup ka na dadamitan ka na lang. At ang sabon natin dito, iba't ibang klaseng sabon na herbal para sa iba't ibang klaseng balat ng tao. So 25% discount ka sa mga produkto po natin. Halimbawa, kung 770 ang isang box, susunod na pagbili mo na isang box na yan, 577.50 na lang po yan. Okay? Number 2, magpo-provide din ng company sa'yo ng mga trainings and seminar. So dito, hindi basta bumili ka lang ng produkto, tapos pababayaan ka na ng kumpanya. Hindi po. Tuturuan pa tayo kung paano tayo pwedeng maging magaling sa negosyo natin na to. Kahit ilang beses po kayo umaten yan, okay lang po yun, libre yun, kasama yun sa mga benepisyo nyo. Alam nyo ba, pagdating sa mga produkto, ang mga nagtuturo sa amin dito, puro doktor. Nandiyan po sila Dr. Roland Minjola, Dr. Arsico Studio, Dr. Harry Tanchanco, Dr. Alan Hernandez. Sila po yung mga doktor na nagtuturo at nagpapaliwanag sa aming mga dealer. At kapag naging dealer din naman kayo, kung bakit po kailangan gumamit ang tao ng First Vita Plus. Kaya sabi nga namin dito, kahit pala walang pinag-aralan ang isang magiging dealer ng First Vita Plus, basta mag-a-attend lang po ng training sa mga doktor natin. Paglabas ng seminar room yung taong yon, kahit walang pinag-aralan, MD na. Mukhang doktor. Okay, pero PhD rin po siya. PhD. Pero hindi doktor. Mukhang doktor lang po siya. Kasi matututo ka talaga Bawat sangkap ng First Vita Plus, iisa-isahin sa'yo ng mga doktor natin kung ano magandang benepisyo na gagawa po sa katawan ng tao. Kaya kung gusto nyo dagdagan ng kaalaman nyo at mas madali nyong maibenta ang produkto, I suggest po, umating kayo ng training sa mga doktor natin. Halos everyday, may schedule ang doktor natin dito. Okay? At pagdating naman sa skills, kung paano mo gagawin step by step, itong negosyong ito, may mga training din po na ibinibigay ang company. Okay? So, number 3, yung paggamit ng mga facilities dito sa ating opisina. Okay? Itong mga seminar room na to, pati po yung 2 seminar room na natin nandun po sa 2nd floor, pwede nyo pong gamitin ito kapag mayroong meetings ang grupo nyo. Wala po kayong babayaran, magpapareserve lang po kayo. Okay? Ano pa? Number 4, ang negosyo rin po natin, naka-website din po tayo. Kaya kahit nasa ibang bansa pa, kamag-anak mo, kaibigan mo, pwede nyong maipakita sa kanila kung ano tong First Vita Plus na to. Pupunta lang sila sa www.firstvitaplus.net. Pati pagsali, pati pagpapadala ng produkto,
may mga paliwanag na po ron. Okay? So, ito po mga benepisyo na binigay ng company sa'yo, binalik pa nila ng buong buo ang mga produkto. Okay? So, paano naman ngayon ang negosyo? Ang company, gumawa po siya ngayon, nung tinatawag namin na business plan. Nasa sa inyo ngayon kung gusto mong gawin o hindi itong business plan na to. Okay, halimbawa, gusto mo, user ka lang ng products. Bahala po kayo. Gusto nyo magnegosyo, nasa sa inyo na rin yan. Kung gusto nyong magnegosyo, meron tayong 5 paraan para maging dealer ka rito. Okay, para kumita ka rito. Ano unang paraan? Ito po. Meron tayong tinatawag, yung pong direct selling. Ano ba direct selling? Yung po yung benta-benta. Bakit tayo pwedeng magbenta? Kasi po, may 25% discount ka. Nabili mo ang produkto 577.50, binenta mo na 770, isang box pa lang po ang naibenta nyo, 192.50 na ang tinubo nyo. Sa isang box pa lang. E paano kung makabenta kayo ng 2 kahon? E di para na kayong namamasukan. At ang tanong, gaano mo katagal binenta ang 2 kahon? Maaring ginawa mo lang pagbibenta niya sa umaga, maaring ginawa mo pagbibenta niya sa tanghali, o kaya sa hapon, huwag kayo magbebenta sa gabi, sa madaling araw, baka puro addict na kausap niyo noon. At meron tayong one price policy. Ano ibig sabihin? Kung 770 ang isang box, 770 lang, pwede mong ibenta. Hindi ka pwedeng tumaas, hindi ka pwedeng bumaba. Kapag may nakapagreklamo na ikay nagbebenta ng mas mataas o mas mababa sa 770 at napatunayan ito ng kumpanya, pwede po kayong matanggal bilang dealer ng First Vita Plus. Bakit po? Sinisira mo kasi ang hanap buhay ng mga kasama mo. Malinaw po? At yan po, walang kota po yan. Gawin mo't hindi, itong direct selling natin na to, nasa sa inyo na po yan. Okay? Number 2. Meron din tayong tinatawag dito na sales commission. Tanungin ko lang po kayo. Kapag kayo po ba nag-ahente ng bahay, lupa, kotse, at naibenta mo to, dapat po bang bigyan kayo ng komisyon? Yes, dapat lang. So dito, meron ka ring sales commission. Babayaran po kayo ng company ng 500 pesos for every First Vita Plus Power Pack na maibebenta mo. Kapag nakapagbenta ka ng Power Pack, yung isang bag natin, 500 ang sales commission mo. Paano gagawin mo ngayon? Magbibit-bit ka ba ng maraming bag? Tapos magbabahay-bahay ka? Hindi po. May sistema tayo. Halimbawa sa mga seminar natin na ganito. Ang seminar po natin dito everyday. May 1:00, may 3:00, may 6:30 ng hapon. Nagdala ka halimbawa dito ng 10 kaibigan. Yang 10 kaibigan mo na yan, pinaliwanagan po yan. Okay? At lahat naman sila na interest. Maaring tong ibang to, na interest lang po sila sa negosyo. Tung iba naman, na interest lang po sa ating produkto. Basta ang importante, yung 10 dinala mo, lahat po naging dealer. Kasi lahat po sila bumili ng Power Pack. Kahit anong araw pa po sila bumili. Kasi pagdating sa application form niya, kayo pa rin ang nakasulat pong seller. Okay? So kung yung 10 yon, lahat naging dealer dahil sa'yo, o magkano dapat ang ibayad ng company sa'yo ngayon? 5,000 ka. 10,500 yun eh. Okay? Sumunod na araw, ginanahan ka ng konti. Naghakot ka naman ng 20 kaibigan. Pinaliwanagan din. Lahat na interest din. At lahat, bumili rin. O magkano sa'yo ngayon? 10,000 ka. E paano kung dinala mo rito sa buong barangay? Lahat bumili. O magkano sa'yo ngayon? Barangay 1,000 yun. Hindi natin mabibilang yun. Para mas malinaw, paliwanag ko po. Sabihin po natin halimbawa,
Eto po kayo. Kayo yung dealer. Okay? Dito, pagbili mo pa lang ng power pack, automatic po, dealer na kayo. Gawin mo't hindi, itong negosyo natin na to, basta dealer ka na rito. Okay? Sabi ng company, kapag gusto mo namang gawin itong ating negosyo, itong ating business plan, gumawa ka o mag-create ka ng 2 grupo. Paano yung 2 grupo? Ganito po yan. Tatawagin po natin yan, Group Sales Volume A at Group Sales Volume B. Okay, so may 2 grupo ka na. Sino mga prospect mo? Sino yung mga bebentahan mo? Sino yung mga potential dealers mo? Ito isipin nyo lagi lahat ng kakilala mong K. Sino po ba mga kakilala nyong K? Kapatid, kamag-anak, kaibigan, kaopisina, kaeskwela, kaklase, kainuman, katongit, sa paalam yung K. Kaaway, ano pa? Kakabet, kalaguyo, kulasisi, kiridas, okay din po yan. Gusto mo dito sa A, ang ilagay mo dyan, puro kaibigan. Dito sa B, puro kamag-anak naman. Okay? Halimbawa, sa mga seminar natin na ganito, nagdala ka ng isang kaibigan. Sabihin natin, halimbawa, ang pangalan ng kaibigan na dinala mo, halimbawa, si Aida. Pinakita natin kay Aida ang ating negosyo at ang ating produkto. Nagustuhan niya, bumili siya ngayon ng power pack. Siyempre, ikaw ang nakapagbenta o nakapagdala kay Aida rito, ikaw ngayon ang babayaran ng company ng 500. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi makakabenta ang kumpanya kay Aida. Kaya ikaw ang binayaran ng sales commission na 500. Malinaw. Sumunod na araw, nagdala ka naman ng isang kamag-anak. Pangalan naman niya, si Lorna. Pinakita rin natin kay Lorna itong ating negosyo at ang ating produkto. Nagustuhan din niya, lalong-lalo na produkto, kasi may karamdaman siya. Gusto po niya maka-discount. Bumili siya ngayon ng power pack. Siyempre, ikaw pa rin ang nakapagbenta o nakapagdala kay Lorna rito, ikaw pa rin ang babayaran ng company ng 500. Okay? Sumunod na araw, linggo, buwan, depende po sa inyo kung gaano nyo gusto kabilis kumita. Siyempre, mas madalas, mas maganda. Nagdala ka ngayon ng pangatlong kakilala. Okay? Sino pangatlong kakilala mo? Hindi. Si Marco naman, yung kumanta. Lagi na lang sipe. Pinakita rin natin kay Marco itong ating negosyo at ang ating produkto. Nagustuhan din niya, bumili rin siya ng power pack. Siyempre, ikaw pa rin na nakapagbenta o nakapagdala kay Marco rito, ikaw pa rin ang babayaran ng company ng 500. At ang maganda, dito sa sistemang ginagawa natin na to, dito po, tulungan. Kasi sabi ng company ganito, lahat ng sumosobra sa 2, itutulong mo na lang yan, pababa. Sa nangyari po rito, ang natulungan nyo po, si Aida. Imbis na maghanap ng 2 si Aida, kasi may sariling kaliwat kanan din siya, ina na lang po hahanapin ni Aida ngayon. Isa na lang. Kasi inilagay mo sa kabila niya, si Marco. Paano pa yung mga nauna sa'yo? Saan kaya po nila itatapon ang sobra nilang kakilala sa 2? Hindi man direktang iyo yun, sa ilalim mo man nila ilagay yun, makikinabang ka pa rin doon. At eto, tandaan nyo, lahat ng binentahan mo, kinukonsider po silang first level mo. Kahit pang 10,000 tao na po ito, basta kayo pa rin ang nagbenta sa kanya, first level din po yan. So, ibig sabihin, ang first level natin, hindi lang siya dito. Kahit nasaan po yun, basta ikaw nakabenta, first level mo sila. Doon lagi magsisimula ang first level mo. Mamaya maintindihan nyo yan kung ba't ko sinasabi yan. Okay? Number 3. Meron din kami tinatawag
na sales override. Meron kang overriding commission. Na kung tawagin din po naman namin yan, SOC. Paano naman yan SOC na yan? Bibigyan ka ng company ng product voucher na nagkakahalaga ng 385. Paano? Sa second level mo. Sino second level? Siyempre, lahat ng bebentahan ng mga first level mo, sila ang magiging second level mo. Halimbawa, si Aida. Si Aida po, kay si Marco, nagbenta po siya kay letter A at kay letter B. Si Aida, nakabenta naman kay letter C at kay letter D. Si Lorna, nakabenta yan kay E at kay F. Si Marco ang nagbenta kay A at B. So yung 500 sa bawat isang yan, mapupunta po yung kay Marco. Si Aida nakabenta naman kay C at D, so yung 500 sa bawat isang yan, mapupunta naman kay Aida. Ganon din kay Lorna. Kasi siya nagbenta kay E at kay F. Ano mapupunta sa iyo ngayon? Dealer. Ito pong SOC natin. So, bibigyan ka ng company ng product voucher na nagkakahalaga ng 385. Kung ilan ang second level mo, ganong kadami din yung product voucher nyo. Para mas malinaw, paliwanag ko po. Sabihin natin, halimbawa, nagbenta kayo sa 5 kakilala nyo ng power pack. Siyempre, yan 5 yan, mga dealer na rin po sila. Di po ba? Mas masipag sila kesa sa'yo. Nagbenta naman sila sa tig sa 10 kakilala nila. So, ibig pong sabihin ngayon, meron kang 50 product voucher. Saan mo pwedeng gamitin ang product voucher mo na 385? Ilan po ba laman na isang box natin? 20 sachet. Magkano po halaga nito? 770. Meron po tayong mas maliit lang. 10 sachet lang ang laman, 385 ang halaga. Kung tawagin po namin to convenience pack. Kung ayaw nyo po ng ganito, pwede rin naman dito po sa ating fruity. Ano naman yung fruity na yan? Nandito pa rin ang 5 gulay, kaya lang iba-iba mga flavor. May pineapple, meron mango, at meron din banana. At dinagdagan pa po yan ng isang herbal, Centilla asiatica. Sa Tagalog, kung tawagin yan, takip kuhol. Maganda po siya para sa brain. Brain food siya. Okay? Kung ayaw nyo pa rin ng ganito, pwede rin po dito sa ating green coffee. Healthy coffee yan. 2 flavor. Isang original at isang cappuccino. Okay? So, kung 385 po halaga ng produkto na makukuha nyo at 50 piraso yan, pag binenta mo yan at 385, magkano pagbebentahan mo? 19,250. Nag-income ka pa rin. Hindi ka nga mahilig magbenta. Di pa benta mo. Ako, ginagawa ko sa mga tiga-benta ko, bawat box na maibebenta nila, may 100 pesos sila. Sa akin, 285. O magkano pa rin ang mapupunta sa'yo? 14,250. Kumita ka na, nakatulong ka pa. Kahit isang side lang yun. Kahit wala pang laman. Halimbawa, wala pang laman itong B-side mo, wala pang kalaman-laman yan. Dito ka pa lang nakapaglagay sa A-side mo. Kapag itong mga nailagay mo na to, nagbebenta sila ng power pack kahit saang lugar, 385 ka ng 385. Halimbawa, si Aida. Si Aida nagpunta ng Davao. Doon siya nagbebenta ng power pack sa mga kamag-anak niya. 385 ka. Wala ka naman sa Davao. Si Marco, nagpunta ng Hong Kong. Doon siya nagbebenta ng power pack sa mga katrabaho niya. 385 ka. Wala ka naman sa Hong Kong. Nakuha niyo po? Okay, so meron tayong pang-4 na income dito. Okay, number 4. Meron din kaming tinatawag po rito na rebates. Okay?
Ang rebates natin, 3 level yan. 3% sa first level mo. 2% second level mo at 1% third level mo. Paano naman yan? Sabihin po natin, halimbawa, ang nagbenta naman ngayon, si letter A. Si letter A, nakabenta yan kay number 1. Si letter B, nakabenta kay 2 at kay 3. Si letter C, wala pa pong nabebentahan. Si letter D, nakapagbenta naman kay 4. Si E, nakapagbenta kay 5. Si F, nakapagbenta kay 6, kay 7, at kay 8. Kapag namimili si Aida, si Lorna, si Marco, kahit ano sa mga produkto natin dito, kahit patingi-tingi na lang yun, pang personal man niya yun, o ibebenta niya, 3% mapupunta sa'yo. Kapag namimili naman si A, B, C, D, E, F, 2% ang mapupunta naman sa'yo. Kapag namimili naman si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1% ang mapupunta naman sa'yo. Sample po natin ulit para mas malinaw. Sabihin po natin, halimbawa, nagbenta kayo sa 10 kakilala nyo. Yung 10 to ay may kakilala rin na tig sa 10. Posible? Yes, posible. Nagbenta rin sila sa tig sa 10 kakilala nila. Ito po maganda ngayon. Itong mga dealer na to, hindi po nila ginagawa ito. Hindi rin po sila mahilig benta-benta. Pero lahat sila gumagamit lang ng ating produkto. User lang sila. Bumibili lang sila ng 1 box every month pang sariling gamit lang nila. Kasi bakit po? Wala po akong kilalang tao, mayaman man o mahirap, na hindi concerned sa kanyang kalusugan. Pagdating po sa kalusugan, walang mayaman, walang mahirap po dyan. Okay? Magkano sa box natin? 770. Personal use, every month pa po sila bumibili. Okay? Dito nagkaroon ng benta, 7,700. Dito nagkaroon ng benta, 77,000. At dito nagkaroon po ng benta, 770,000. First level mo, 3% ka. 3% ng 7,700, meron kang 231. Second level mo, 2% ka. 2% ng 77,000, meron kang 1,540. Third level mo, 1% ka. 1% na 770,000, meron ka 7,700. Magkano rebate napunta sa iyo ngayon? 9,471 rebate mo pa lang. Ang tanong ganito, paano sa susunod na buwan? Naubos ang tigi-tigi isang box nila. Titigil na kaya sila sa pag-alaga ng katawan nila? Tandaan nyo, ang tao habang nabubuhay, mas gusto niya. Humaba buhay niya. Katulad din po ng mga taong ito. Si Alfred po, diabetes type 2. Ano po ba yung type 2? Kasi meron po tayong tinatawag na type 1. Ang diabetes type 1, yun yung diabetes na nakuha mo, bata ka pa lang. At yung mga diabetes type 1, sila yung habang buhay na nagtuturok ng insulin sa kanilang katawan. Ang diabetes type 2 naman, nakatulad kay Alfred, yan naman po yung diabetes na nakuha nyo sa mga pagkain nyo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi po natin lahi ang diabetes. Hindi nyo nga lahi, paano ko sa'yo naman magsimula? Si Alfred, diabetes type 2. Naka-schedule na siya para putulin yung kanyang 3 taong paa na hindi gumagaling ang sugat. Ma'am, pabasa ko lang sa'yo ha. Ma'am, anong date yan? March 12, 2006. March 12, 2006. Doon po siya nagsimulang gumamit ng VitaPlus. Isang sachet lang kada araw kapag diabetic po kayo. Kung hindi naman kayo diabetic po, wala naman kayong diabetes, kahit isang box na to.
pwede nyo pong ubusin to ng isang upuan lang. Kasi bakit po? Wala naman kayo nabalitaan tao na na-overdose, sobrang pagkain ng gulay. Kasi gulay po ito. Ano po ba mas madali gulay sa inyo? Kainin nyo, inumin nyo. Inumin, hindi mo na kayang kainin yung kulang na gulay sa katawan mo. Subukan mo kumain ng malunggay. Paglabas, malunggay pa rin. March 12 nagsimula. Ma'am, ito, anong date naman ito? March 31, 2006. March 31, 2006. Ma'am, titigan mo lang maigi, ha? 19 days simula nang gumamit. Dapat pa bang putulin yung paa? Hindi na. Tingin mo, titigil kaya ito sa paggamit ng ating produkto? Hindi titigil. Ano mahal ngayon? 7,699 o putol ang paa? Yung alam, maputulan ka ng kuryente, maputulan ka ng tubig, galit ka na, ayaw pa kayang papuputuli sa'yo. At ito'y 40 anyos lang. O baka sabihin niya, tsamba. O ito pangalawa. Dinalo ko pa sa ospital. Ma'am, titigan mo kung kamukha ko ito naka-brown. Hindi nakahiga, ako yung dumalaw eh. Si Mang Danny, isang driver ng FX sa Quezon City. Ang tumulong sa kanya, itong kasama namin pulis na to, na nagsa-sideline din ng First Vita Plus. Same case ang nangyari kay Mang Danny. Katulad din kay Alfred kanina. Hindi rin natuloy pagputol sa paa, 3 linggo naman ito sugat niya. Naoperahan sa luslos itong batang to na infeksyon. Once a day, every 3 hours, yun yung pagkakaiba. Isa po ito sa nagpasikat naman ng Vita Plus sa PGH. Every month, nagpapakimotherapy. Okay? Stage 4 ang leukemia niya. 8 buwan din nagpakimo. Tumaas ang red cells niya. Vita Plus lang gamit. Ito, istorya ng babaeng ito. Ito naman ang sakit niya. Breast cancer. Stage 3, breast cancer niya. 2 ospital na po nagsabi, kailangan tanggalin na kaliwang breast niya. Hindi siya pumayag. Sabi niya, gagawa ng paraan sa kanya. Ano ginawang paraan sa kanya? Vita Plus po. Kaya sa mga kababaihan dyan, iwas-iwasan niyo na po yung pagkakape. Kape pindot at kape pisel. Naalala ko yung seminar ko sa probinsya. May nakaupong lola, 85 years old, di ko napapansin. Sabi ko, iwas-iwasan niyo na pagkakape. Biglang tumayo yung lola. Kakakape ko lang kanina. Sabi ko, lola, may kumakape pa sa'yo. Sabi mo, tantanang ka na. Psoriasis, isa lang po yan. Yan po yung sakit sa balat. Sabi nila kapag social ka raw, ang tawag daw dyan, psoriasis. Pag hindi ka social, psoriasis. Pag wala ka talaga alam sa mga ito, galis-aso. Yan po yung sakit sa balat. Yung mga may psoriasis, huwag yung pandidirihan yan. Hindi naman po nakakahawa yan eh. Kahit katabi niya pa matulog yan, kahit yakap nyo yan, hindi po nakakahawa yan. Kasi ang problema nila sa sistema ng katawan nila. Kasi tayo palang lahat, every 30 to 40 days, tayo palang lahat, nagpapalit ng balat. Hindi lang po natin napupuna yun. Kasi hindi naman tayo katulad ng ahas, yung pinagpalit ng balat, naiiwan lang dyan. O isipin nyo kaya, kung naiiwan lahat ang pinagpalit ng balat natin dyan, o di nagkalat tayo lahat dyan. Yung mga may psoriasis sila, ibang klase po sila magpalit ng balat. 3 to 6 days lang. Palit na kagad sila ng palit ng balat. Kaya kitang-kita mo sa kanila, ang pag-angat ng lumang balat at paglabas ng bagong balat. Ang mga sintomas po ng may psoriasis kayo, kapag may balakubak kayo, dapat sa buhok lang. Pero pag meron ka naka-expose sa noo, sa side, sa batok, na parang balakubak, sintomas po yun, na may psoriasis ka. O kaya ang siko nyo namumuti, na nagtutuklap-tuklap, sintomas din po yun, na may psoriasis ka. Sige na pa, pakicheck na mga siko. Alam ko, di kayo makatiis eh. Kapag namumuti lang ha, pero kapag nangingitim naman ang siko nyo, libag lang po yan. Hilod lang katapat niyan. Ito po yung tiga Pangasinan. Tingin yung kanyang kamay bago siya gumamit. Ayaw pa niya ipakita kanyang muka. After using Vita Plus, ito tignan nyo. Nakakapag-sleeveless na. Kumerengking bigla. Meron din tayong mga doktor, nagre-reseta, sumusuporta, at naniniwala sa magandang nagagawa ng Vita Plus sa tao. Okay? Ito naman batang ito, cystic hygroma sakit niya. Kung mapapansin nyo dito sa litrato na to, 2 taon pa lang po siya dyan,
pero may bukol na po siya sa leeg. At habang lumalaki siya, dala pa rin niya yung bukol na yun, lumalaki rin. Hindi na raw pwedeng operahan po kasi diretso dugo na raw po. After using 4 na buwang nag-Vita Plus. Okay na po magsabi kung ano nangyari sa bata. Ito pa po ang ilan po sa nagpapatotoo na malaki rin na itulong ng First Vita Plus sa kalusugan nila. Ito naman si Mr. Loreto Santiago na San Pedro, Laguna. For 15 years, meron siyang wet gangrene. Yung po sugat sa binti na kumakatas. At the same time, namamanas ang kanyang paa. 2 weeks po siyang nag-Vita Plus. Ito ang sugat, tanggal ang manas. Kaya naman nakumbinsi mga principal sa Caloocan, si Dr. Martinez, isang principal po sa Caloocan, meron po siya cystic goiter. For operation na po siya. Kailan natatakot siya magpa-opera? Kasi sabi ng doktor, pag inoperahan natin yan, 2 bagay ang pwede mangyari sa'yo. It's either mawalan ka ng boses or forever ka ng minamalat. 1 week na nag-Vita Plus. Sumuka, dumumi, kulay itim, kulay dilaw. Siya po yung na-feature po sa kabuhayang swak na swak. Ano sabi niya na mag-testimony siya rito? Ang talagang gusto lang daw niya kung bakit siya pumasok ng Vita Plus, gumaling. Ang maganda raw po, gumaling na siya. Nagka-checky pa siya. Kasi na-share niya to sa mga kapwa-principal at teacher na katulad niya. Kaya marami pa yan. Ito pa, si Kakay, liver cancer naman ito, natulungan din ng Vita Plus. Meron din tayong mga bata, meron ding sanggol, matatanda, iba't ibang klaseng sugat. At ito, tanungin ko lang kayo. Anong sakit po kinamatay ni dating Presidente Marcos? Lupus. Ang lupus po kasi mahina ang kanyang immune system. Imbis na tulungan niya lumakas ang kanyang katawan, sinisira niya. Itong batang to, tiga Pampanga po yan. Ang pangalan niya, Remus Manalus. Kaya nga nung makita namin siya, sabi namin sa kanya, tamang-tama sa iyo, tamang-tama sa pangalan mo, sakit mo. Remus Manalus Lupus. Ito yung epekto sa balat sa mukha. Pati labi, nagsusugat na po. 12 days using Vita Plus. Tingnan yung picture sa baba. At ayan na, itsura niya ngayon. Kaya sa sobrang ganda nangyayari sa First Vita Plus, hindi maiwasan na hindi tayo bisitahin dito. At i-feature tayo sa Rated K, kay Corina Sanchez. Kasi nababalitaan nila yung mga taong natutulungan ng First Vita Plus. Yan ang unang pagkaka-feature natin sa Rated K. Kasi kung nanood ka ng Rated K, December 2007, ang na-feature naman po sa Rated K, si J.R. Colina. Sino ba si J.R. Colina? Siya po yung dating janitor ng PGH. Na after 2 years niyang ginagawa First Vita Plus noon, 11 million ang bahay, brand new Fortuner, brand new Ford Focus, at kalalabas lang po ng brand new Land Cruiser niya. Okay? Magkano chine-check ni JR? Si JR chine-check po rito ng 200,000 linggo-linggo. Okay? Unang hirit, nanonood kayo? Channel 7? O sa unang hirit, yung iniinom nila Susie, nila Lynching, nila Connie, bar host ang Vita Plus sa unang hirit. Baka sabihin niya, puro kapuso o may kapamilya rin. O sino kasama ko rito? O kaibigan, mag-usap tayo. Vita Plus to. Kaya noong 2006, 2007, 2008, 3 magkakasunod na taon, tayo ang binigyan ng National Consumer's Choice Award, Outstanding Herbal Juice Drink, ang First Vita Plus po. Palakpakan naman po natin. And 2009, hindi lang po isang award ang binigay sa atin noong 2009. 3 ang ibinigay sa atin. And this time, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. 1, 2, 3. At ngayong 2011, tayo po muli ang nabigyan ng 2011 Consumers Quality Award. Asia's Best Health and Wellness Products po ang First Vita Plus. Palakpakan naman po natin. At napakarami pang testimony. Bawat probinsya na aming pasyalan, may kanya-kanya silang testimony. At meron din kami mga medical records din po rito. Before and after din, dun sa mga ibang taong nakagamit din po ng First Vita Plus. Okay? So, tanong ko lang sa iyo ngayon. Ito bang mga pinakita ko sa iyo na to? Tingin mo, titigil kaya sila sa paggamit ng ating produkto? Tingin nyo, titigil? Hindi. O ano pinapakita ko sa iyo ngayon? Yan po ang tinatawag natin na residual income. Ano ba residual income? Yung kitang tuloy-tuloy. Yung isang bagay
na ginawa mo ng tama sa una, pagdating sa dulo, kahit busy ka, kahit nagbabakasyon ka, kahit may sakit ka, possible na may rebates ka, basta may gumagamit at umiinom ng First Vita Plus. Okay? Yung soft drinks, na wala naman napapala ang tao, pero nag-click po sa buong mundo. Yung pa kayang inumin na may mapapala ang tao sa kalusugan at sa pinansyal. Yan ang isipin nyo ngayon. Ang rebates natin, binibigay yan every 5th of the month, 5 ng bawat buwan. Namili ng 1 hanggang 30, ito total lang ng company yan. Pagdating na 5 sa sunod na buwan, kuha mo na ang rebates mo. Malinaw po? Okay, so meron tayong pang-5 income. Ito po yung paborito naming lahat. Dito ka wag kukurap. Okay, nasusundan niyo po ba ako? Okay, kanina, sabi ko sa inyo, meron tayong sales override commission. Yan po yung overriding commission nyo, individual. Ngayon naman, sa pang-5 natin, meron tayong group sales override commission. Ang ibig sabihin, may overriding commission ka ulit. Kaya nga lang this time, grupo na. Okay? So ilang grupo meron ka? 2. Group A, Group B. Sabi ng company, babayaran ka niya ng 1,500. Paano? For every sales match. Paano ba yung sales match na yan? Ganito po yan. Sabi ng kumpanya, kapag nagkaroon ng benta sa A, power pack ha? Isang bag. Benta sa B. Ikaw man o hindi ikaw ang nagbenta direkta sa kanila, meron ka pa rin niyang sales match. Babayaran ka ngayon ng GSOC ng company ng 1,500 sa'yo. Ito, match doon, 1,500. Ito, match doon, 1,500. 1,500, 1,500, 1,500, 1,500 sa'yo. Paano naman itong mga walang kamatch na to? Waiting. Hindi mawawala dyan. Kahit abutin siya ng ilang buwan dyan, nandyan lang po yan. Naghihintay lang po ng may kamatch sa kabila. Kasi dito, bibigyan tayo ng dealer's number. Kung tawagin po namin yon, business associate number. Computer number yan na ikaw lang ang meron sa buong mundo. Nakakabit sa iyo yan, diretso na po yun hanggang sa kaduluduluhan mo ng dealer. Computer na po ang nagmamatching yan. Ganito po yan, no? Dito nyo po malalaman kung sino po ang mga dealer na pumapasok sa grupo mo na hindi mo nakakilala. At dito nyo rin po malalaman kung meron kayong mga tseke na dapat yung makuha. Kasi po kapag bumibili ang isang bagong dealer, nakasulat po rito kung sino ang bumili. Sino nakabenta sa kanya. Kailan ba siya bumili? Nasa A ba siya o nasa B-side mo siya? Ito po ay pinapaprint lang po sa opisina natin, sa MIS counter natin, ibibigay mo lang ang BA number mo, tapos sabihin mo kung anong araw, kung anong linggo, kung anong buwan ang gusto mo makita. Ipiprint po nila to sa inyo. Kung tawagin po namin ito, genealogy report. Dito nyo lang matetrace lahat. Okay? Kasi tignan nyo po. Di ba sabi ko sa iyo kanina, kayo to? Di po ba? Ang pangarap mo halimbawa, kotse. Ang pangarap na naidugtong sa iyo, barko. Hindi titigil yan. Mas mataas ang pangarap sa inyan. Di po ba? At alam mo ba kung bakit hindi talaga titigil yan? Bibili pa ng dagat yan, siya niya gagamitin ang barko niya. Pag ito hindi tumigil, ano kaya nangyayari sa cheque mo? Hindi rin tumitigil ang cheque mo. Itong isang to kumikita ng 30,000 isang linggo. Itong isang to kumikita 20,000 isang linggo. Kaya mo kayang awatin? O patigilin na mag-Vita Plus yan dalawang yan?
Kaya mo awatin yan? Sasaksakin ka ng dalawang yan. Pag inawat mo yan, kumikita sila, aawatin mo. O pag hindi naawat ang dalawang yan, ano nangyayari sa cheque mo? Hindi rin naaawat ang cheque mo. Kasi sasabihin ng iba, buti po kayo, nakakapag-explain kayo, nakakapagpaliwanag kayo. Ako, hindi naman ako makapagsalita kasi lit lang po ng bibig ko. Wala po akong makitang prospect, lit lang po ng mata ko. O problema ba yun? Di maghanap ka ng malalaki bibig, malalaki mata. Pag yung mga yan nagdadaldal sa mga nakikitang prospect nila, ano mangyayari sa'yo kahit wala kang bibig, wala kang mata? Checky ka. Tapos sasabihin naman, iba naman sasabihin, mahiyain ako eh. Di maghanap ka ng katulad mong mahiyain din. Yang katulad mong mahiyain na yan, maghahanap din yan ng katulad na mahiyain niya. Di dumami na kayo mahiyain ngayon dito. Kayo grupo ng mahiyain, ikaw pa presidente. Cavite chapter. Ang importante kapatid, dumami ka. Alam mo ba't ka nahihirapan kumita ngayon? Alam mo kung bakit? Kasi nakaasa ka lang sa sarili mo. Pag ikaw nagkasakit, kahit abroad pa yan, tapos ang kita mo. Pag ikaw tumigil sa ginagawa mo ngayon, tapos ang kita mo. Bakit hindi nyo subukang paramihin ang sarili nyo? Bakit hindi mo subukang i-leverage ang sarili mo? Okay? So, ganyan umiikot ang sistema ng First Vita Plus. Malinaw po ba rito? Yes or no? Yes. Ako muna magtatanong. Hindi man lang po ba naglalaro sa isipan nyo ang kumpanya bayad ng bayad? Hindi kaya malugi yan? At paano ka nakakasiguro na lahat ng dealer na nandito kayang bayaran ng company? Napakaraming dealer niyan. At ito, madalas naririnig ko, sabi ng iba, ganito. Siyempre, kayo nauna, kaya kayo lang ang kumikita dyan. Kasi nahuli na ako eh. Sabi ng iba, pag nahuli ka na raw, hindi ka na raw kikita. Hindi po totoo yun. Dito kahit kayo yan, kami man ito, pwedeng mas malaki pa kita mo sa amin. Papakita ko sa inyo na dito, walang nauna, walang nahuli. At kahit walang 7699, yung kaibigan mo, kaya mo siyang matulungan dito. Okay? Paliwanag ko lang po ha. Kasi maganda po yung paglabas rito mamaya, talagang hindi ka na makausap. Naglalakad ka na ng patingala. Lahat ng kakilala mo, naalala mong bigla. Pati classmate mo nung kinder, tandang-tanda mo pa bahay. Pati kaaway mo, babatiin mo na mamaya. Hindi mo lang maalala yung mga nautangan nyo. Okay. Para sigurado lahat ng dealer ay kayang bayaran, ang company gumawa ngayon nung tinatawag namin na maximum group sales override. Na kung tawagin din po naman namin yan, excess match. Okay? Paano po yan? Ganito yan. Lahat daw ng dealer ng Vita Plus, pati po kayo, pag naging dealer din kayo rito, meron lang po tayong maximum earnings per day. Ang pinakamalaki lang na pwede natin kitain dito sa isang araw, sabi ng company, 10 matches lang daw po kada araw. Magkano po ba yung kada match? 1.5. 10 times natin ng 1.5. Sabi po ng company, 15,000 ka isang araw. Pwede na po bang pagtyagaan? Katyaga-tyagaan na po ba? Pangkape man lang. Sa Singapore ka nagkakape niyan. Paano nakukuha yan? Ganito po. Dito may cut-off tayo. Ang cut-off natin, every Monday. Kapag may bumili ng power pack sa ilalim mo ng Monday, Friday, kuha mo na kagad ang cheque mo. Kapag may bumili, power pack, sa ilalim mo ulit ng Tuesday, hanggang sa susunod pong Monday, sa susunod naman na Friday, muna makukuha cheque mo. Kaya dito hindi tayo kasali sa PD 1530. Hindi po yung presidential decree.
Payday, quincenas, katapusan. Kasi ang check-in namin dito weekly. Hindi monthly, hindi 15/30. Ano ba gusto nyo? Weekly, monthly? Weekly. Kaya umpisa ng bilang natin ganito. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday at Monday, isang araw lang po yan. Kapag may bumili po na Sabado, nakadate na po ng Monday yon. Kaya 5 working days lang tayo dito. Meron kang Group A, meron kang Group B. Pag-usapan muna natin Tuesday. Dito sa Group A mo, sa kaliwa, may mga bumili dyan ng power pack. Hindi na po kayong nagbenta nun. Yung mga dealer na sa ibaba nyo. Binilang ng computer yan ngayon, umabot po ng 30 power packs ang nabenta. Sa B-side mo naman, umabot po ng 20. Ang babayaran lang sa'yo ng company dyan, ito lang. 10 lang. So, ibig sabihin, kung ito binayaran ng company sa'yo, Tuesday pa lang, meron ka ng 15,000. At yung sumobra naman dito, na 20, at sumobra naman doon, na 10, yung mga sumosobrang yan, yan po yung mga na-excess, natatapon. Pumapanik na po yan, dun po sa company. Sa maximum, group sales override ng kumpanya. Para gagamitin naman ng company yan, pampasweldo sa mga dealer na nauna sa'yo at nasa ibaba mo. Kasi imagine ninyo bago ka naging dealer ng VitaPlus, tandaan mo, may nauna pa sa'yo na ibang dealer. Di po ba? Halimbawa, ang nauna pa sa'yo, nasa 100. Yang 100 na dealer na yan, na nauna pa sa'yo, pag ikaw nagbayad ka ng ganyan, lahat po sila papaswelduhin ng company ngayon ng tigwa 1.5. So 100 na 1.5 yun. Saan po kukunin ng company babayad? Sa 100 na dealer na nauna pa sa'yo, kung dito lang po umaasa lagi ang company. Kulang yan. Kaya ano ginawa ng kumpanya? May limit lang ang kita ng lahat. Kasi po, kung walang limit ang kita, doon po nagsasara yung ibang kumpanya. Walang kontrol ang pagbabayad nila sa dealer. Kung sino lang yung malakas at masipag, sa kanya napunta lahat ng pera ng company. Kung sino yung mahina at tamad, naubusan na siya ng pera. Kaya dito po sa First VitaPlus, kay malakas ka, kay mahina ka, 15,000 lang ang pinakamalaki natin pwedeng kitain dito sa araw. Huwag niyo pang kalilimutan yung 500. Huwag mo rin kalilimutan ng rebates. At huwag mo rin kalilimutan yung product voucher mong 385. Siguro naman, di na masama. 15 mils ang araw. Pagtiisan niyo na po yan. Pagkasyahin muna. Medyo tipid-tipid lang muna. Okay? Sumunod na araw, Wednesday. Ang nabenta naman sa mo, 20. Sabi, ang nabenta lang, 5. Ilan po ngayon ang magmamatch dyan? Siyempre, 5 lang. O yan lang po ang babayaran sa ng company Wednesday. Meron kang 5, 1.5. Magkano 5, 1.5? 7.5 po yun. Magkakaroon ka na naman ngayon dito ng sobrang 15. O, tanungin ko lang ang mga bagong guest, Yung bagong guest lang. Saan mapupunta ang sobrang 15? Sa company? Hindi po. Bakit? Hindi ka naman umabot sa 10. So, ibig sabihin, ang na-excess lang pala, 10 pataas. Pero pag 5 at may sobra ka, ang kumpanya natin, patas sa mga tao yan. Ibababa lang po ng company yon, balanse mo bukas. Waiting yan. So may naghihintay ka na naman ngayon na 15, 1.5. Kung may pumasok na bago sa A mo, ng Thursday din, idadagdag lang yon.
Kung biglang may bumiling siyam naman sa kabila, ilan po ang magmamatch dyan? Siyempre, siyam lang. O yan lang po ang babayaran naman sa'yo ng company Thursday. Siyam na 1.5. Magkano siyam na 1.5? 13.5. Tignan mo yung tatlong araw mo. 15,000, 7.5, 13.5. Tatlong araw pa lang, 36,000 na ang chechekehin mo. Magkakaroon ka na naman ngayon dito ng sobrang 6. Ibababa ulit ng company yung 6 na yon sumunod na araw. Nasundan nyo? At dito kapag nag-e-excess na kayo, tandaan nyo po lagi ito ang na-e-excess lang yung pong income. Hindi ang mga dealer. Yung 13 dealers na yan, 20 dealers na yan, kahit 10 lang ang binayaran dyan, lahat po sila nasa ilalim mo pa rin. Magbebenta at gagamit pa rin ang produkto yung mga dealer na yan. So kita lang ang na-e-excess, hindi yung mga dealer. Yung mga top earner dito, talagang malalakas kumita, ang naibebenta ng grupo nila, isang side pa lang, umaabot na po sila ng 100. Kabilang side niya, umaabot naman 50. Pero binabayaran ng company dyan, 10 pa rin. Kahit 1,000 na pumapasok sa dito, kahit 10,000 pa papasok sa ron, 10 pa rin ang babayaran ng company sa'yo. Kasi isipin nyo kung lahat ng ito ay babayaran sa dealer na yon, siya lang ang mayaman. Wala nang matitirang pera sa ibang dealer. At tignan mo naman kung gaano karami ang mga sumobra dyan. Kasi 10 lang ang binayaran, lahat ng sumobra dyan, pasok sa maximum group sales override ng kumpanya. Kaya ang company natin ngayon, hindi naubusan ng ipambabayad sa mga dealer yan. Isang araw pa lang yan, at isang dealer pa lang yan. Ilan dealer na tayo rito? Kaya lang lumalaki cheque nung iba, kasi po sila everyday excess. Ibig sabihin, everyday na po sila na nagte-10. So kung everyday ka na 10, 15,000 mo times 5 araw, okay, 75,000 ka isang linggo. Pwede na po. Mukhang ayaw nyo pa rin. Yan na po ang pinakamalaking cheque na ini-issue ng company linggo-linggo sa isang dealer. Sa isang cheque lang po yan. Kasi baka mamaya magtaka kayo, baka sabihin nyo, bakit may nakita ko, 3 cheque niya, 4 na cheque niya, 5 cheque niya, at sabi mo kanina, yung janitor, nagto-200,000 linggo-linggo. Paano nangyari yun? 75 lang yan. Kasi po yung mga taong yun, mga utak negosyante yun. Okay? Yung iba kasi ginagawa, papasok muna rito mister niya. Tapos ipapasok niya muna rito misis niya. Halimbawa, ito yung mister, ipapasok niya muna yung misis niya. Tapos sa kabila, papasok din niya isang misis niya. Hindi, anak ya, anak. Tsaka niya ilalagay ang mga kakilala niya. Yung inilagay niyang kakilala niya sa misis niya, magwa 1.5 si misis doon. At yung inilagay niyang kakilala niya sa anak niya, magwa 1.5 din ang anak niya ron. Siyempre, kaliwat kanan niya, misis, saka anak. Di magwa 1.5 din siya ron. Kung yung misis halimbawa, ang kinikita ng misis halimbawa, 10,000 na isang linggo. Yung anak niya, 10,000 na rin isang linggo. Tingin niya magkano ama? 20,000 siya isang linggo. So may 3 cheque sila. Pag tinotal mo 3 cheque ng pamilya niya, magkano cheque ng pamilya niya? 40,000 isang linggo. Dito kapag sineryoso mo at tinrabaho mo, wala ka ibang pupuntahan kundi 75,000. Paano kung nagse-75,000 na misis? 75,000 na rin ang anak. Magkano kaya ama? No choice siya. 75,000 din lang siya isang linggo. Kasi lang ang maximum O magkano cheque ng pamilya niya ngayon? 225,000 isang linggo. Kung may pambili ka lang ng 3 ganito at willing kang magtrabaho. Kasi katwiran nila,
gagawin ko na rin lang ang negosyo. Umpisa pa lang, gawin ko ng tama ang negosyo ko. Kasi po yung mga taong yay mga mukhang negosyante po. Kaya ba't kayo nandito? Kasi kayo mga mukhang negosyante. Wala nga mukhang pera, mukhang negosyante. At yan po'y babawasan pa ng 10% withholding tax. Bakit po? Kasi po legal tayong negosyo. Hindi lang tayo basta kumikita mga dealer dito. Nakakatulong ka rin sa gobyerno at sa ekonomi natin. Okay? So 75 ang isang linggo mo, less 10%, magkalalabas? 67,500. At ayon po sa DTI, kailangan daw po magkaroon tayo ng galaw ng produkto. Kailangan gumagalaw mga produkto natin. Yung 67,500 mo, ganito ang mangyayari dyan. 66,922.50 plus bibigyan ka ng isang kahon, 1 box, na ang halaga niyan, 507,750. Pag ito inad mo at ito pa rin ang kalalabasan. Kaya isang 1.5 meron ka ngayong week na to. 10 1.5 meron ka, 50 1.5 meron ka ngayong linggong ito, isang box lang po yun. Okay? Kung wala kang 1.5 ngayong linggong ito, edi wala kang box. Ganun kasimple lang. Para may panggamit ka, may pang-sample ka, at sumusunod tayo sa utos ng DTI na gumagalaw ang mga produkto natin. Ano ba naman ang isang box sa 66,900 na chideki mo? Di ba sabi ko nung umpisa, na halos pong lalabas na lang na libre na lang ang produkto mo kapag ginagawa mo na ang negosyo. Okay? So kung 75,000 ka isang linggo, ilan linggo ba sa isang buwan? O di times natin ng 4, 300,000 ka isang buwan. Siguro to pwede na. Parang ayaw nyo pa rin. Ito po, ang mga potensyal na pwede nyo pong kitain. Ibinalik pa ang produkto ng buong buo sa'yo sa ganitong halaga po. Maganda po ba negosyo? Yes or no? Yes or no? Ito ba problema? Yes or no? Yes pa rin eh. Hindi, ganito lang. Alam nyo, nung unang-unang ipakita sa akin ito, 6 na taon na nakakalipas, 2 linggo kung di natulog. In fairness, ganda naman talaga, di po ba? Kayang-kayang makuha yung mga pinapangarap mo. Yung tatrabahuin mo sa labas ng 20, 30 years, dito, sipagan mo lang, ikarir mo lang, 1 taon, 2 taon kaya makuha. Huwag mo nang tignan yung 75. Malayo pa yan. Hindi ka pa nga kasali. Mag-15,000 ka na lang isang linggo. 25,000 isang linggo. Hindi kaya malaking tulong yan sa budget mo sa panahon natin ngayon. At ito pa, Delan, ba't ako di matulog nung makita ko to? Kasi wala po akong ganito. Meron tinanong sa akin, yung nagpapaliwanag sa akin, gusto ko rin pong itanong sa inyo. Pakisagot nyo na lang sa sarili nyo. Ito po tanong niya. Ilan taong ka na? Bakit hanggang ngayon, ito pa rin ang problema mo? Ilan taong ka na dyan sa ginagawa mo? Bakit hanggang ngayon, ito pa rin ang problema mo? Hindi kaya panahon na para magdagdag ka ng kita. Hindi po masamang magdagdag ng kita. At ito po, huwag niyo siyang titignan problema. Tignan niyo siya bilang solusyon sa matagal mo ng problema. At ito, huwag mong titignan gastos. Tignan mo ang mga pwedeng ibalik nito. Tanungin ko lang kayo. Ma'am, tanungin lang kita. Ma'am, may kakilala ka ba bumiling TV, yumaman? Wala. Ma'am, bumiling cellphone, yumaman. May kakilala po kayo? Wala rin. Pero ba't nabili TV? Ba't nabili cellphone? Puro gastos yan, walang balik yan. TV, kuryente.
Cellphone load. Pag nasira, pinapagawa. Nung nauso po ba cellphone, tumaas ba sweldo ng tao? Hindi, tumaas ang gastos mo. Pero bakit nabili ganyang bagay na wala namang ibabalik sa'yo kasi po ang tao pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming? Ano po ba marami sa nadadaanan mo? Umaasenso, naghihirap. Naghihirap. Saan nyo ba gusto sumama? Sa umaasenso, sa naghihirap? Sa umaasenso. Ano ba nagpapaasenso? Yung bang paraan o yung dahilan? O gawan nyo ng paraan. Kung gusto nyo umasenso. Nagagawa ng paraan yan. Kung gugustuhin mo yan, ang kotse lang ng gulong. 5. May reserba yon. Sabi doon isa, 5 na? Oo, matagal ng 5 yon. Hindi ka pa pinapanganak, 5 na. May reserba yon. Importante po ba reserba? Yes, pag na-flat at walang reserba, hindi uusad yan. Kotse may buhay, wala. Literally, walang buhay ang kotse. Patayin mo makina, patayin na yan eh. Ano punto? Isang kotseng walang buhay, napaka-importante ng reserba sa kanila. Tayo pa kayang buhay? Hindi ka importante reserba sa atin? Paano kung ma-flat ka ngayon sa ginagawa mo? Iba po, ang may reserbang nadudukot ka. Mas maganda po na wala pa ang problema, may solusyon ka na. Kaya sabihin nyo sa utangan nyo, last na to. Kasi pagbalik mo ka mo, sila naman ang pautangin mo. Palakpakan nyo, Vita Plus. At kahit sabihin naman natin na meron kang ganyan ngayon, sabihin natin meron kang ganyan ngayon, lagay mo sa bangko yan, ano tubo niyan? 1% per annum. Kada taon, 1%. Magkano 1% niyan? 76 pesos and 99 centavos. Yan ang tubo taon-taon, no? Ano mabibili mo dyan? Ding-dong. Every ka pa kakain ng ding-dong. Pati pagkain ng ding-dong, sinabay mo na sa Pasko. Kung meron ka naman ito sa bahay, swerte na kaubuti ng 100 taon sa iyan. Dudukot-dukutin mo yan, tsatsaniin mo yan, hanggang sa maubos yan. Ito lang po gusto po namin pakita sa inyo. Sa halagang ganito, ibinalik ng buong buo ang produkto sa iyo. May mga benepisyo ka. Bakit hindi mo pa ibaita ang pera mo? At pwede ka pang kumita ng mga ganito. Yan pong 7699 na yan, di mo ikakahirap yan. Ilang ganyan na lumagpas sa kamay mo? Ang nangyari? Panghanda nga lang sa piyesta, kulang yan eh. Pero nakakapaghanda ka. Kaya hindi mo ikakahirap yan. Pero posible, ikayaman mo yan dito. Pagtulungan lang natin. Okay? So ngayon po, pakita ko sa inyo na dito walang nauna, walang nahuli. Kasi sabihin nyo, yung mga nauna lang ang kumikita rito. Okay, halimbawa po, sample, eto po ako. Nagparami po ako ng dealer. Umabot po sila ng 100. Diyan sa 100 na dealer na yan, isa ka dyan. Eto ka. O, lagyan pa kitang buhok. Nagparami ka rin. 20 sa A, 30 sa B. Paano kung yung kabilang side ko naman, 5 lang? Magkano pa lang ang kinita ko? 5 sales match pa lang yan. Ikaw, magkano na kinita mo? 20 sales match na yan. Sino mas malaki kinita ngayon? Mas malaki kinita mo kahit nauna ako sa'yo. Kaya dito, walang nauna, walang nahuli. Depende po sa bilis nyo at sipag mo yung laki ng kikitain mo rito. Hindi yung nag-imbita sa'yo, hindi rin ako magpapayaman sa'yo. Kayo rin ang gagawa nito. Ang kasarapan nga lang dito, hindi mo to gagawin na nag-iisa ka. Nandito po kami ng mga nag-imbita sa inyo para suportahan ka. Para alalayan ka, para tulungan ka habang ginagawa niyo po ito. Dito gusto ko lang pakita sa inyo na meron tayong seryosong negosyo. Alam niyo ba kapag ginawa niyo to? Ang number 1, kalaban mo lang dito, alam niyo kung ano? Sarili mo. Ano po yun? Yun po yung pride. Dito ibaba mo lang ang pride mo. Asensado ka dito.
Tandaan mo sa pride, walang mangyayari dyan. Ilang taong ka nang may pride, ano na meron ka? Chicken ka pa rin hanggang ngayon. Kaya minsan, alam nyo, nakakasama ng loob. Pag ini-invite ko mga dating kaopisina ko sa Makati, kasi gustong-gusto ko talaga silang tulungan. Kaya lang, every time na inimbita ko sila, iba pa po mga naririnig ko at sinasabi nila sa akin. Pag sinabi ko, pare, gusto mo extra income? Sasabihin lang sa akin, pare, wala akong time dyan. Ang baduy-baduy naman niya. Ang cheap-cheap, paita plus. Sino kayo cheap sa amin dalawa? Eh hanggang ngayon, ganito sahod niya kada buwan. Hindi ko sila masisisi. Kasi hanggang ngayon, magagarasot nila. Naka-long sleeve, naka-kurbata. Puro dating. Wala naman datong. Pag tanghali, hanapin mo, sa kumakain yan, sa likod ng building. Sa Jolly Jeep. Kalahati ulam, nangingi pa ng sabaw. At yung kurbata, alam mo saan ginagamit? Pamunas ng bibig. Ang tataas ng pride. Hindi po ako against sa employment, ha? Kasi dati rin po akong empleyado. Ang ayoko lang sa pagiging empleyado, eto, 8 to 5. May kakilala ba kayo, pasok alas 8? Yes, mapasok 7:59. Ano yung Superman? Alas 6 yun. Alas 5 uwian nyo, 5:01, bahay ka na? Alas 7 yun. Ilang oras yan? 6 to 8, 2. 8 to 5, siyam. 5 to 7, 2. Ilang oras po ngayon yan? 13. Sa magkanong halaga? 8,000 kada buwan. Tapos nagdududa sa mga kinikita namin dito. Samantalang dito, hindi siya nagduda. Malaki pa 13 sa 8 niya. Gaano katagal nag-aral yan? 6 na taon sa elementary. 4 na taong high school. 4 na taong college. 14 years nag-aral sa magkanong halaga? 8,000 kada buwan. Di ka na naman nagduda. Malaki pa rin ang 14 sa 8 mo. Magkano minimum ngayon? O promote na lang kita. Bigyan kita ng 10,000 isang buwan. Tanong, babawasan ng tax? Hindi. Bawas yan, 10%. Tanong, kakain ka? Hindi. Magkano murang value meal? 50. Isang beses ka kumakain? 3, social ka. Alam mo nang ginagawa mo eh. Tanong, mamamasahe? Hindi. Magkano FX? 30. Uuwi ka? Hindi. Uwi, edi 16 na. 1,800 yun isang buwan. O magkano natin ang sahod mo? 2,700? May pamilya ka? Araw ng linggo, sisimba? Hindi. Sisimba. Yung nga lang ang araw na pagpunta mo sa kanya para magpasalamat. O galing sa simbahan. Paglabas simbahan, sabi ng anak, Nay, kain tayo sa Jollibee. Ano gagawin mo sa anak mo? Pinakakain ka sa bahay. Ayaw mo kumain. Kumakapingot ka. Halos matanggal ang tenga ng anak mo. Galing ka simbahan, na? Hindi naman alam na anak mo na wala kang pera. Ang alam lang niya, kumain sa Jollibee. O dalagat binata, araw ng linggo, magde-date, hindi. Magde-date yan. O magkano normal na date ngayon? Di kasama ganun, ha? O 500 yun. Tama-tama, mga 2 Skyflex sa soft drinks. Lagyan mo 2 straw para kunyari sweet kayo. O 500 linggo-linggo. Ilang linggo sa isang buwan? 4. Di 2,000 yun. O magkano natira sahod mo ngayon? 700. Diyan mo kukunin lahat. Pambili ng cell card, pambigay sa nanay, pambayad sa kuryente. Kaya sweldo mo, kisenas katapusan, 350. Ilang taon mo pinag-aralan yan? 14 years. Totoo ba yan? Yes. Yan ang realidad. Hindi mo lang napupunayan. Bakit? Pride ang umiiral sa'yo. Survival, labanan sa labas. Kumikita ka lang para sa pang-araw-araw mong gastos. Pamisa-misa may nabibili ka naman. Isang sweldo, isang ipit. Sweldo, isang ipit ulit. Pero pagdating sa pangarap, pagdating sa ipon, wala ka na. Kinalimutan mo na. Kasi kahit kayo tanungin ko, 20 mil ang sahod mo sa isang kumpanya. Anong posisyon ka kaya sa 20 mil na sahod? Manager. 40 mil ka na isang buwan sa isang kumpanya. Anong posisyon ka? Executive na yan. 50 mil ka na isang buwan sa isang kumpanya. Ano kayang posisyon yan? Depende sa laki ng kumpanya. I-times natin ang 50,000 mo ng isang taon. Times 12 months. Magkano po yon? 600,000. I-times natin ang 600,000 mo ng 10 taon. Magkano yon? 6 million.
Yan ang makukuha mo after 10 years kung ganito sinasahod mo. Kung hindi ka kumakain, nakikikain ka lang sa kapitbahay nyo, hindi ka namamasahe, naglalakad ka lang, hindi ka bumibili ng damit, tapos kung nag-apply ka, pasot mo hanggang ngayon, makukuha mo yan ng buong buo. Hindi ka nagtututbrush, hindi ka naliligo, diba, dating ka sa opisina, para kang taong grasa. Kaya alam na ng ka-opisina mo kung padating ka na, pagka malangaw na. Pero may pangarap ka. Kaya ako hindi ako naniniwala po sa mga tao na nagsasabi na wala siyang pangarap at ang gusto lang niya simple. Ginawa mo lang simple yan at tinanggal mo lang ang pangarap mo kasi alam mong wala ka nang magagawa. Pero kung binibigyan ka niya ng pagkakataon ulit ngayon, alam kong gustong-gusto mo makuha lahat ng pangarap mo. Hindi na lang para sa'yo, para na lang sa mga mahal mo. Ako sigurado ako, walang tatanggi rito. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon ulit ngayon, magkano pong ganito ang gusto mo? House and lot. Mangarap ka na. Yan na lang ang libre sa ibabaw ng mundo. Yung mangarap. 3M. Pwede na sa'yo? House and lot, 3 million? Yes! Sa panahon natin ngayon, magandang bahay na po yan. Di po ba? At alam ko naman, wala naman nag-i-enjoy sa inyo rito sumakay ng tricycle. May nag-i-enjoy ba rito? Pag sumakay ng tricycle, tuwan-tuwa, tumatalong pa. Wala naman, di ba? Lahat tayo gusto magkaroon ng sariling sasakyan. O subukan niyo sumakay ng tricycle na umaga. Nasa unahan mo, mahaba buhok. Basang-basa buhok. Hataw ng hataw sa mukha mo. Pagdating mo sa opisina, basang-basa na mukha mo. O 1M na sasakyan. Pwede na sa yan. Yes, ang ganda sasakyan yan. Lalo na kung may kurtina sa gilid. Matindi, init. Hindi kaya ng tinte. Dapat maglagay kang kurtina. Pag nag-sounds ka, dinig sa labas. Nakaset up ang sounds mo, kaya malakas. Pinakikinggan mo, Matt Monroe, Basil Valdez, mga ganyan, di kita malilimutan. Driver mo, naka-uniform pa. Pag hinanap mo, asawa mo, anak mo, mga nasa likod, nag-iiyakan. At ito importante, hindi dapat mawala yung savings mo. May savings kang ganito sa bangko, pwede na sa'yo? Ang tatag mo niyan. Pati apo mo makikinabang dyan. Malayo ka pa lang, 2 kamay na kaway sa'yo ng manugang mo. Nay, halika na, kakain na tayo, Nay. May 10 million ka. Hindi ka pa kumakain. Tinatanong na ng manugang mo kung ano gusto mong ulam bukas. Nay, ano gusto mong ulam? Pagluluto kita bukas, Nay. May 10 million ka. Pati pag utot mo, ang bango sa manugang mo. Nay, umutot ka ang bango. May 10 million ka nga. Subukan mo wala kang 10 million. Ayun na naman ang nanay mo, kakain na naman dito yan. Sara mo gate. Totoo, hindi? Totoo, wala kang 10 million. Pagdating ng mga pamangkin mo galing abroad, ikaw unang hinahanap. Tito, asan ka? Bili mo nga kaming beer, mag-inuman kami. Takbo ka naman kasi may sukle. Tito ka, ikaw runner. Nangyayari, hindi? Nangyayari. Kung may 10 million ka, pwede ka utusan ng pamangkin mo, bumiling beer? Baka beer house pa, bilhin ko sa inyo. O magkano pangarap mo ngayon? 14 million. Tanong, makuha mo kaya? Yes ka dyan, si 6 million ang pera mo, yes ka dyan. May utang ka pang 8 million, 14 million ang pangarap mo, yes. Paano kung mas mababa pa kinikita mo dyan? Ang taas pa ng pride mo. Tapatan po tayo. Wala pong empleyadong yumaman sa pagiging empleyado lang. Tanggapin mo katotohanan. Malabo na pangarap natin sa labas. Kaya nga hanap buhay tawag dun eh. Humahanap ka lang ng ikabubuhay mo. Hindi naman sinabing hanap yaman dun eh. Dito lang ang hanap yaman. Baba mo lang ang pride mo. Hindi yun napupuna, paikot-ikot ka lang dyan. Sweldo, bayad, utang. Sweldo, bayad, utang. Sweldo, bayad, utang. Ano na dadagdag sa'yo? Edad. Ano na iipon mo? Uniform. Paminsan-minsan, nagpupunta ka pa ng London. Loan dito, London. Loan dito, London. Loan dito, London. Mas masarap enjoy ang buhay habang mai-enjoy nyo pa yan. Di po ba?
Tingin nyo kaya sa susunod na summer, 80 anyos ka, may enjoy nyo pa Boracay? Hindi na, masusuka na sa mga tao na pag nakita nakatupis ka. Akala nila lukot ang damit mo, hindi na alam, balat mo yun. Ma'am, sample lang, mama. Tawa ka ng tawa dyan. Ikaw pagtatawa na ngayon. Sample lang, ma'am. Gawin kitang 80 anyos ngayon, ma'am. Tapos bigyan ka ng Pajero. O kaya Fortuner. Masaya ka, hindi? Masaya? 80 anyos? Hindi ka na masaya nun. Number 1 pa lang ang aircon nun, nanginginig ka na ron. Tsaka pag sumasakay ka, binubuhat ka na ng mga apo mo. Lola, saan mo gusto? Sa unahan? Sa gitna? O sa compartment na lang? At ito, hindi naman lahat ha. Yung ibang 80 anyos, ulyanin na po yan. Memory gap na, baka mamaya tsinelas mo, didilaan mo na. O dagdagan natin ng 2 taon edad mo ngayon. Naka-Pajero ka, naka-Fortuner ka, naka-Montero ka. Masaya hindi? Ang saya nun. Kahit hindi ka cute-cute ka na nun. Kaya dito, baba mo lang ang pride mo. Tandaan nyo, sa pride, walang mangyayari dyan. Kasi mga iba nakakausap namin, sinasabihan ba na kami ng ganito, nag-a-abroad naman ako eh. Ako personal. Naranasan ko na po abroad. 3 taon po ako sa Brunei. Naranasan nyo na bang maglakad sa airport ng patalikod? Di ba ito mga naghatid sa'yo? Hawak mo maleta mo. Paganyan ang lakad mo. Kasi ayaw mo mawala sila sa paningin mo eh. Tumutulo nga luha mo na sakit po dito. No? At ito pa matindi. Ang anak mo, lumalaki lang sa picture. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Ito pa malupit. Nang umalis ka, sa anak mo. Sa picture, 2. Na-invite si Mrs. Kaya pala pag tinatanong mo, parang kamukha ni pare itong katabi na anak natin. Kaya tandaan mo sa pride, walang mangyayari dyan. Yung iba naman, sasabihin na iba, may negosyo naman ako, may tindahan kami. O sige po, eto po negosyo nyo. Sa lugar nyo po, ang daming nangongopya ng negosyo nyo. Ano mangyayari sa'yo? Sarado ka. Sa Vita Plus, eto ka, oh. Ang dami mong natutulungan tao, ginagaya ka, kinokopya ka. Ano nangyayari sa'yo? Umaangat ka. Kuha mo pa nga yan, ibaba mo lang ang pride mo. Tandaan mo sa pride, walang mangyayari dyan. Iba naman sasabihin iba, hindi ko naman kasi linya yan eh. Bakit yung bang linya mo? Alam mo ba dati yan? Di ba inaral mo yan? Kaya nga naging linya mo. Linya mo nga, kung wala naman binibigay na sa yan, dito ka na. Aralin mo lang to. Pag ito naging linya mo, sigurado ko grabe. Ibibigay sa ito. Tanungin ko lang kayo. Sino po ba sa inyo rito? Nung bata pa lang siya, nangarap na paglaki niya, maging tigawali siya ng kalsada. Taas ang kamay. Wala naman, di ba? Paano kung isang araw nagpatawag si Mayor? Sabi ni Mayor, lahat ng tigawales, swelduhan nyo 75,000 isang linggo. Sino mag-a-apply sa inyo? O baka unahan ko pa kayo eh. Hindi mo linya yan, pero bakit mo gagawin? Dahil sa resulta. Ano realidad niyan? Doktor, nag-aaral pa pong mag-nurse. Yung ibang teacher, pagdating sa abroad, alam niyo sa panahon natin ngayon, kahit hindi mo linya, basta ang ginagawa mo legal, moral, ethical, wala kang tinatapakan tao, marami ka pang matutulungan, gawin mo yung isang negosyo. Okay? At tanggalin niyo rin po ugaling ganito, ha? Na kapag may nakita kang kakilala, ang tingin mo lagi sa kakilala mo, 1.5. Wag mong ganun, ha? Ano ba, nakita mo sa palengke kumari mo, naku, si Mare, 1.5 yan. May 500 pa ako dyan. Nakita pa isang kumari mo, naku, yung pa isang kumari ko. Match na match silang dalawa, 1.5. Wag mong ganun. Isipin mo, kung sino mga tao na gusto mong tulungan. Tulong ang nilalapit po natin. At wag na wag kayong mahiyang mag-invite. Bakit hindi dapat mahiya? Hindi ka naman lalapit sa kakilala mo para mangutang o manghingi. Hindi ka naman lumalapit sa mga kakilala mo para magbenta ng mga walang kwentang bagay na hindi niya kailangan. Lumalapit ka sa kanila para tulungan sila. Na kung ano man nakikitain mo rito, pwede rin niyang kitain yan. Tandaan nyo, wala kayong hinihinging pabor sa mga nilalapitan nyo.
Kung tutuusin nga, yung pang nilapitan mo, may pabor sa'yo. Dahil ikaw ang naglalapit ng tulong sa kanila. At wag din po tayong mamimili ng iimbitahin. May pera at wala kakilala mo, pakita natin itong negosyong ito. Bigyan natin sila ng pag-asa. Bahala na silang gumawa ng paraan kung paano sila makakapasok dito. Mas maraming tao pinapakitaan mo ng negosyong ito, mas maraming tao natutulungan mo at posibleng sumama sa grupo mo. At minsan po, di ba, kapag nag-iimbita tayo, ayaw sumama? Kapag ayaw sumama, pabayaan nyo. Pag ayaw niya, next. Pag ayaw niya, next. Pag ayaw niya, next. Pag ayaw niya, next. Some will join. Some will not. So what? Next. Huwag mo naman sisigawan. So what? Next. Baka sampalin ka noon. Sarili mo lang yun. Iwanan mo yung mga ayaw na yan. Isipin mo kung ano itutulong nila sa iyo pag nangangailangan ka. Hindi sila magbibigay ng pangarap mo. Yung ating Panginoon at ikaw ang magbibigay ng pangarap sa sarili mo. Di bali ikaw na yung tumutulong. Wag lang ikaw ang tinutulungan. At yung mga mayon na yun sa iyo, isipin mo na lang, baka hindi pa po nila oras na yumaman na kagaya mo. At yung mga mayon na yun sa iyo, huwag yun ang mga awayin. Kasi iba rito, di lang sumama yung kumare, kumpare, naaway na. Huwag ka dadaan sa amin, titiradurin kita. Huwag maawayan. Babalikan mo yan. Pag malaki na check mo, ipaypay mo sa harapan nila yan. Sasama rin yan sa'yo. Okay? So maging ready kayo, ha? Hindi po lahat ng lalapitan nyo sasama sa'yo. Kasi hindi naman lahat ng tao pwedeng yumaman. Kasi po, kung lahat ng tao mayaman, sino pa waiter? Sino pa driver? Sino pa basurero? Ang tao, may kanya-kanyang gamit lang yan. Katulad din ng daliri natin. Hindi pantay-pantay yan. Kasi pag tinignan mo kamay mo at pantay-pantay ang daliri mo, matakot ka, alien ka. Kaya hindi pantay-pantay yan. Kasi may kanya-kanyang gamit din yan. Ito ba ito pinaliit? Sadyang pinaliit yan para magkasyan dito tsaka dito. O subukan mo ito gamitin mo, di pilas yan. Ito para saan? Lahat ng sing-sing diyan mo sinusuot. Friendship ring, college ring, engagement ring, wedding ring, pati sapi ring, diyan mo sinusuot yan. Ito para saan? Panturo. Ang sagwa naman kung ito tuturo mo. Ikaw ba may napagtanungan na sa labas? Saan papunta doon? Doon. Ito para saan? Pantamart. Pang okay. Pang hindi okay. Pati pantext. Kaya tandaan nyo, lahat ng daliri mo, may gamit lang po yan. Parang may inintay pa kayo. Kay nabalan dumiskubre kung saan ginagamit yung isa dyan, ano? May special na gamit nga yan eh. Yan daw ang pinakamahaba sa lahat. Nung isang araw na seminar ko, may nagtanong na matandang babae. Sabi niya, matanda na. Siguro mga 70 edad, sabi niya. Saan ba ginagamit yung gitna na yan? Sabi ko, ewan ko, di tanungin yung asawa niyo. Baka mamaya umuwi, pag uwi sa asawa. Ikaw pala yung nagagamit yan. 40 years na tayong kasal. Ba't di mo ginagamit yan? So dito, wag niyo idadaw ng sarili niyo. Kung nakita niyo po na yung mga tiga-Baita Plus, may 3 ulo, may pakpak, may buntot, huwag kayo sumali, kakaiba sila. Ang tao po rito katulad yung normal. Kung nagawa nila ito, magagawa mo rin ito. Paniwalaan mo lang ang sarili mo. Okay? So bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko pong iwanan kayo ng isang kwento. Okay lang po ba? Isang araw, merong isang bata na naghihintay sa pagdating ng kanyang ama. Galing trabaho. Nang makrinig ng bata na ito na kayong kanyang ama, tuwan-tuwa niya sinalubong sa gate nila ito at hinila niya papunta sa sala. At habang nasa sala sila, hinuhubaran niya ng sapatos yung ama. At nagtanong ang bata. Sabi ng bata, Dad, pwede ko po bang malaman ang sahod mo sa kumpanya nyo? Sabi ng ama, anak, confidential yan. Mami mo nga, hindi alam yan eh. Sige na naman, Dad. Hindi ko naman po sasabihin kay Mami. Sa sobrang kulit po ng bata, napilitan siya magsalita yung ama. Sabi ng ama, anak, pinapasahod ako ng aking kumpanya ng 300 pesos kada oras. Ay, Dad, napakalaki naman pala. Dad, baka pwede po ako makahingi naman sa inyo ng 150.
Ay, kaya naman pala. Kaya mo pala tinatanong ang sahod ko kasi hihingi ka ng 150 sa akin. Siguro kung ano namang gastos gusto mo gawin, bata ka. Medyo napalakas ang salita ng ama. Nasaktan ng bata. Tumakbo pa palayo at umiiyak ito. Siyempre, puso ng ama na bagabag. Sabi ng ama, siguro talagang kailangan niya. Sa sinundan ng ama yung bata at kinatok niya sa kwarto. Anak, buksan mo pinto. Eto na 150. Sige na, bilin mo na ang gusto mong bilin. Nang marinig ng bata ang tinig ng kanyang ama, tuwan-tuwa niya, binuksan ang pintuan niya ng kanyang kwarto at kinuha niya yung 150 na binibigay ng ama at dali-dali siyang bumalik sa kanyang kama at inangat niya ang kutsyon ng kama at lahat ng bariyang nandun, inipon niya at nang ipunin ito at bilangin niya, umabot din ito ng 150. At nang itotal niya ito, iniabot niya to sa kanyang ama at sinabi niya, Dad, ito po 300 pesos. Baka pwede ko pong bilhin ng 1 oras nyo. Maglaro lang po tayo. Kapatid, baka malakas ka ng kumita ngayon, pero baka naman wala kang time para sa kanila. Maraming tao sa labas, malakas kumita, pero wala silang time para sa pamilya nila. Maraming tao sa labas, ang daming time, pero problema nila ang pera. Yun po ang isang bagay na nagustuhan namin sa ginagawa po namin na to. Na dito, may pera ka na, may oras ka pa, kasama mo ang pamilya mo. Kung sino ka ngayon, yan ang resulta ng mga desisyon mo noon. Kung sino ka sa darating na panahon, yun ang resulta ng gagawin mong desisyon ngayon. Walang ibang tutulong sa'yo sa pagtanda mo, kundi sarili mo na bata ngayon. Yang sarili mong bata ngayon at malakas ang maghahanda ng lahat ng kakailanganin mo kapag matanda ka na. Kung hindi ka wang kikilos, sino kikilos para sa'yo? Kung hindi ngayon, kailan mo gusto mabago buhay mo? Ang Vita Plus, hindi lang siya basta kitaan. Siya po pag-asa. Kaya nyo pang makuha lahat ng pangarap nyo, hindi pa huli lahat. Kaya pasalamatan nyo po yung mga taong nag-imbita sa inyo. Kasi ganyan lang po nila kayo kamahal. Gusto po nila isama kayo sa pag-asenso po nila. Okay? So maganda po ba negosyo? Yes or no? Malinaw po ba? Yes or no? Dito may mabilis kumita, may mabagal kumita. Huwag ka lang mainip, tuloy-tuloy mo lang. Ano mang bagay na hindi mo tituloy, hindi ka makakarating sa dulo niyan. Sigurado po ako, lahat ng taong nasa First Vita Plus, tagumpay po lahat yan. Good morning sa inyo. Maraming salamat po.